AN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog translator, Andy Dors. Ika-41 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 401 hanggang 410. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela Kabanata 401. Mr. Luo yun. Habang tumatambol ang mga salitang iyon sa mga tainga ni Gufang, nanlambot ang kanyang mga binti at bumagsak. Young Noble? Ako, nagkamali ako sandali, ito ay talagang malapit sa 40,000 taon. Nanginginig si Gufeng. Isang panandaliang pagkakamali. Umisi si Huang Xiaolong. Eksakto sa sandaling ito, ang tunog ng malakas na sipol ng hangin ay nagmula sa labas ng bulwagan. Sa isang kisap mata, isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng isang matandang nakasuot ng pulang damit at isang ulo na puno ng uban ang lumitaw sa harap ng lahat sa bulwagan. Mr. Luo yun. Ang hitsura ng kawalan ng pag-asa, takot, at kawalan ng pag-asa sa mukha ni Gufeng ay naglaho tulad ng araw na sumisikat sa likod ng mga ulap sa sandaling makita niya ang matanda. Naramdaman ni Gufeng na parang tumakbo siya sa paligid ng pintuan ng kamatayan. Hindi na kailangang sabihin, si Luo Yun ay isang Xiantian Realm expert. Lihim na nakahinga si Luo Yun nang makitang hindi nasaktan si Yang Ying pagdating niya, Miss, okay ka lang. Ayos lang ako. Ang puso ni Yang Ying ay kumalma na parang natagpuan niya ang kanyang haligi ng lakas. Si Gufeng, na nakaluhod sa harap ni Huang Xiaolong, ay lumingon sa direksyon ni Luo Yun. Pagkatapos ay mabilis siyang bumangon, naghahanap ng kaligtasan sa tabi ni Luo Yun. Mr. Luo, kailangan mo akong iligtas. Ang Archaic Appraisal Firm at Ao Shop ay palaging nagpapanatili ng magandang pakikipagtulungan sa negosyo. Sa daang taon na ito, dahil lamang sa tulong ng Archaic Appraisal Firm kaya naipon ng Ao Shop ang kamangha-manghang kayamanan nito. Tumango si Luo Yun sa kanya bago bumaling sa grupo ni Huang Xiaolong. Ngunit nang mapansin niya ang dalawang higanteng pape sa grupo, puminto siya saglit na nagpakita ng isang mapagnilay-nilay na ekspresyon. Sa maikling panahon na ito, patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga huni ng rumaragasang hangin habang sunod-sunod na dumating ang line-up ng mga elder ng Ao Shop. Dahil sa eksenang ito, tuluyang nawala ang mga alalahanin ni Yang Ying at Gufeng. Sinabi ni Yang Ying kay Luo Yun, Mr. Luo Yun, ngayon lang ako insulto ng hamak na ordinaryong ito sa pamamagitan ng mga maalay na salita, tulungan mo akong putulin ang kanyang dila bilang parusa. Nagniningning sa galit ang magagandang mata na iyon habang nakaturo ang kanyang daliri kay Huang Xiaolong. Si Luo Yun at lahat ng Ao Shop elders ay nakatuon kay Huang Xiaolong. Gayunpaman, parang hindi sapat ang pagputol ng dila ni Huang Xiaolong para maibulalas ang galit ni Yang Ying. Idinagdag niya ang isa pang pangungusap sa matalas na boses, pagkatapos ay hukayin ang kanyang mga mata. Sa kabila nito, si Luo Yun ay parang hindi niya narinig ang mga salita ni Yang Ying. Ang mapagnilay-nilay na ekspresyon ay nanatili sa kanyang mukha. Mr. Luo Yun. Nang mapansin na tila nabibingi ang kanyang mga salita, pinalaki ni Yang Ying ang kanyang boses ng isa pang binga. Sa pagkakataong ito, naalis si Luo Yun sa kanyang pag-iisip. Gayunpaman, hindi agad kumilos si Luo Yun sa kahilingan ni Yang Ying. Inayos ang kanyang mga iniisip, sinabi niya kay Yang Ying, Miss, nagpadala na ako ng mga tao para ipaalam sa Castellan. Malapit na siyang dumating, hintayin natin ang Castellan na magdesisyon sa bagay na ito. Natigilan si Yang Ying, kalahating iniisip na mali ang narinig ng kanyang mga tainga. Bilang chief steward ng South Oblast City Castellan Manor, si Luo Yun ay palaging kumikilos ng desidido at walang awa. Noong nakaraan, kung may nangyaring katulad ng mga kaganapan ngayon, si Luo Yun ay nakagawa na ng hakbang na puksain ang kabilang panig hanggang sa pinakahuli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nang ahas kumilos si Luo Yun. Huwag maglakas loob kumilos. Ngunit, bago makapagsalita muli si Yang Ying, ang boses ni Huang Xiaolong ay tumunog, patayin sila. Kumalaw ang dalawang higanting puppet sa likod ni Huang Xiaolong. Ang isa ay na-corner kay Luo Yun, habang ang isa ay nakaharap sa buong grupo ng Ao Shop elders.
Laking gulat ni Luoyon, ang bilis ng higanteng pupe ay mas mabilis kaysa sa bilis ng kanyang reaksyon. Itinaas na ng higanteng pupe ang palad nito, tumama sa dibdib ni Luoyon. Spirit Ape Steps. Sa huling sandali, natarante si Luoyon. Ang kanyang katawan ay umikot palayo, maliksi tulad ng isang espiritong unggoy, na ginagawa ang lahat ng kanyang pagsisikap upang maiwasan ang pag-atake. Kasabay nito, ang palad ni Luoyon ay nakatutok sa katawan ng higanteng papay. Ang hari ng demonyo ay nanginginig sa langit na palad. Ang pag-atake ng palad ay umungol sa hangin, na naglalabas ng nakakapangilabot na aura ng demonyo. Ang Spirit Ape Steps ay isang movement technique na natagpuan ni Luoyon sa isang sinaunang cultivation cave, isang kakaibang teknik na pagmamayari ng isang God Realm Master. Gayunpaman, nang isagawa ni Luoyon ang simula ng kanyang Spirit Ape Steps, isang malupit na kapangyarihan ang bumangon patungo sa kanya habang ang palad ng higanteng pupe ay tumama sa kanyang dibdib. Kasabay nito, dama po ang palad ni Luoyon sa katawan ng higanteng pupe. Dalawang malalakas na putok ang umalangaw sa hangin, na sinundan ng isang malagim na panaghoy. Nakita ng kasalukuyang mga tao ang makapangyarihang Castellan Manor Chief Steward na si Luoyon na nahulog mula sa himpapawid, na katulad ng isang sirang saranggola, samantalang ang higanteng pupe ay bahagyang umuurong, at umatras ng 2 hakbang. Tian Ying, ang boss ng archaic peak appraisal firm na si Gufang, at ang iba pa sa paligid ay nanood habang lumilipad ang katawan ni Luoyon na nilagpasan sila, na bumagsak sa tapat ng kalye. Ang buong dibdib ni Luoyon ay lumubog sa nakakatakot na paraan habang ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig ng hindi mapigilan. Isa pang hiyawan ang umalangaw sa bulwagan habang ang isa pang figure ng tao ay pinalipad. Mula sa kanyang robe, malinaw na ang taong iyon ay isa sa elder ng Awo Shop. Ang pinakamalakas sa mga Awo Shop elder na ito ay ang Peak Late Sian Tian 10th Order. Paano nila malalabanan ang pag-atake ng isang 10th Order Saint Realm Puppet? Sa harap ni Yang Ying, Gufang, at sa naninindek na mga mata ng lahat, itong Awo Shop elders na sumugod ay mabilis na hinarap ng 2 higanting puppet sa loob ng ilang sandali. Muli, bumagsak ang maluwag na bulwagan sa isang hindi mapakali na katahimikan. Isang garalgal na boses ang bumasag sa katahimikan, na nagmumula kay Luoyon habang siya ay nagpupumilit na tumayo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa 2 higanting pupe na may hindi maipaliwanag na takot. Mid-level Saint Realm. Nanginginig ang boses niya. Ang tama na kinuha niya mula sa higanting pupe ay tiyak na naglalaman ng kapangyarihan ng isang mid-level na Saint Realm expert. Kinubol niya ang huling ilang daang taon sa pagsasanay ng Spirit Ape Steps at pagpapahusay ng depensa ng kanyang pisikal na katawan. Sa ngayon, ito ay mas malakas kaysa sa karaniwang mga eksperto sa parehong antas, maihahambing sa pisikal na tigas ng Second Order Saint Realm. Tanging ang mga eksperto sa kaharian ng Fourth Order Saint ang may kakayahang manakit sa kanya sa lawak na ito. Fourth Order Saint Realm. Naramdaman ni Yang Ying, Gufang, at ng iba pa ang paghugong ng kanilang isipan na nakatitig sa mga higanting puppet, natulala. Sa sumunod na sandali, isang tanong ang bumungad sa kanila. Kung ang 2 higanting ito ay ang mga bantay ng itim na buhok na binata, kung gayon ang itim na buhok na binata. Tumayo si Huang Xiaolong sa oras na ito, lumapit kay Luoyon ng mabagal at walang pagmamadali. Nang madaanan niya sina Yang Ying at Gufang, pareho silang nanigas sa takot kahit isang buhok ay hindi nang ahas gumalaw. Sino ka ba talaga? Nang makita si Huang Xiaolong na papalapit sa kanya, napaatras si Luoyon. Hindi mahalaga kung sino ako. Umiling si Huang Xiaolong. Sa dulo ng pangungusap na iyon, itinaas niya ang isang daliri. Ang Absolute Soul Finger na nababalot ng tunay na Essence Fire ay sumunog sa isang butas sa gitna ng mga kilay ni Luoyon. Nanlaki ang mga mata ni Luoyon na parang hindi niya akalain na papatayin siya ni Huang Xiaolong, mas tiyak, ay kayang patayin siya. Nawala ang sigla mula sa katawan ni Luoyon at bumagsak siya ng husto. Sa isang casual na kaway, inilagay ni Huang Xiaolong ang katawan ni Luoyon at ang kanyang special na singsing sa Linglong Treasure Pagoda. Dahil alam niyang maaaring mag-evolve ang Poison Corpse Scarabs, binalak niyang gamitin ng husto ang bangkay ng Saint Realm ni Luoyon.
Lumingon si Huang Xiaolong, ang atensyon niya kay Yang Ying at Gu Feng. Hindi, huwag mo akong patayin. Ang maselang mukha ni Yang Ying ay namutla, umiling-iling habang nagsusumamo sa takot. Muling itinaas ni Huang Xiaolong ang isang daliri, ang puwersa ay agad na tumago sa templo ni Gu Feng. Tumalsik ang dugo sa buong mukha ni Yang Ying. Pinagmamasdan ng katawan ni Gu Feng na bumagsak sa kanyang direksyon, ang kanyang matinis na sigaw ay nagdulot ng bulwagan. Tara na! Sinabi ni Huang Xiaolong kina Zhao Shu, Zhang Fu, at Lil Tian. Pumunta ka. Natarante sina Zhao Shu at Zhang Fu. Ipinapalagay nila na ang unang plano ni Huang Xiaolong ay akitin ang kastelo ng South Oblast City, si Yang Liang, at ang taong nasa likod niya, si Yang Qing, pagkatapos ay patayin silang dalawa ng minsanan. Bakit biglang nagbago ang isip ni Sovereign? Sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, ni hindi nagtanong ng anuman, sumunod lamang sa paggalang. Sa isang kisap mata, nawala sa paningin ang grupo ni Huang Xiaolong. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, ang espasyo sa Archaic Peak Appraisal Firm ay marahas na gumalaw nang lumabas ang ilang madilim na silhouette mula sa kawalan. Ang bagong dating ay si Yang Liang, at ang nasa likod niya, ang Grand Elder ng White Phoenix House na si Yang Qing. Yinger! Ang unang nakita ni Yang Liang ay ang mukha ni Yang Ying na puno ng dugo na nagpasindak sa kanya. Nakarating siya sa gilid ni Yang Ying sa isang iglap. Samantalang si Yang Qing at ang ilan pang iba ay naglahad ng kanilang espiritual na kahulugan na hinahanap ang bawat pulgada ng espasyo sa malapit. Sa ngayon, ang grupo ni Huang Xiaolong ay nakaalis na sa South Oblast City. Ilang oras pagkatapos noon, lumitaw ang grupo sa itaas ng isang maliit na hanay ng bundok. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 402. Pagdating sa Center Oblast. Dahan-dahang bumaba ang grupo sa tuktok ng bundok. Pareho kayong kakaiba na hindi ko sinamantala ang pagkakataong patayin sina Yang Liang at Yang Qing. Napansin ni Huang Xiaolong ang pagtataka sa mukha ni na Zhao Shu at Zhang Fu, pulaan ang pagdududa nila. Nang marinig na nagsalita si Huang Xiaolong, parehong tumango sina Zhao Shu at Zhang Fu. Si Huang Xiaolong ay nagbubuod sa isang simpleng pangungusap, ang ating pangunahing kaaway ay ang mga deities Templar. Sina Zhao Shu at Zhang Fu ay parehong natigilan sa una at pagkatapos ay tumango, naiintindihan ang kahulugan ni Huang Xiaolong. Ngunit, Sovereign, pagkatapos ng insidenteng ito, malalaman ni Deities Templar at Chen Changqi ang ating mga galaw sa lalong madaling panahon, alam na nakarating na tayo sa Starcloud Continent. Nagbabala si Zhao Shu. Hindi ko sinasadyang takpan ang ating mga landas. Idinagdag ni Huang Xiaolong, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito na ipaalam sa Deities Templar at Chen Changqi na nakarating na ako sa Starcloud Continent. Isang matalim na kislap ang sumambulat sa lalim ng mga mag-aaral ni Huang Xiaolong habang sinasabi niya ito. Chen Changqi. Mga Diyos na Templar. Dapat niyang patayin si Chen Changqi. At si Li Molen ay dapat ding mamatay. Mamayang gabi, dito tayo magpapahinga. Sabi ni Huang Xiaolong na nakatingin sa madilim na kalangitan. Tumango sina Zhao Shu at Zhang Fu. Tumango si Lil, Tian, Kuya, manghuli ako ng ilang tyrant boars. Napangiti si Huang Xiaolong nang marinig ang mga salita ni Lil, Tian, tumango, mabuti. Si Huang Xiaolong ay hindi nag-alala tungkol sa kaligtasan ni Lil, Tian sa kanyang lakas. Ang Tyrant Boars ay ang pinakamababang antas ng mga demonyong hayop ng Martial Spirit World, at sila rin ang pinakakaraniwang demonyong hayop. Sa karamihan ng mga bulubundukin o kagubatan na lugar, palaging may mga Tyrant Boars na gumagala sa paligid. Si Huang Xiaolong ay nagsunog pa lamang, ngunit nakabalik na si Lil, Tian, may dalang ilang Tyrant Boars. Isa sa bawat kamay at dalawa pa sa kanyang balikat. Sa panunood ng eksenang ito, nagtawanan ng tatlong tao. Hindi nagtagal, ang bango ng inihaw na karne ng Tyrant Boar ay umalingaw-ngaw sa hangin. Matapos harapin ang karne ng Tyrant Boar, pumunta si Huang Xiaolong sa Zumi Temple, pinagmamasdan ang 12 kristal na primordial na banal na estatwa ng dragon at nagsasanay ng 12 forms of the Dragon God.
Sa bawat sandali, patuloy na hinihigop ng katawan ni Huang Xiaolong ang tunay na essence ng dragon na inilabas ng Dragon Pearl. Ang tunay na kakanyahan ng dragon ay hindi lamang mapahusay ang paglilinang ng isang labanan chi, pinalakas din nito ang kanilang kaluluwa. Kaya naman, kahit na si Huang Xiaolong ay hindi nagsanay ng sinaunang puppetry art at soul mandate gaya ng ginawa niya noong nakaraan, ang kanyang espiritual na puwersa ay patuloy na lumalakas sa bawat segundo ng bawat araw na lumilipes. Matapos ang isang oras na pagmamasid sa 12 kristal na estatwa, ipinikit ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Ang mga larawan ng 12 primordial na banal na dragon ay lumitaw sa kanyang isipan, patuloy na nagbabago, at ginagaya ng kanyang mga kamay ang kanilang mga galaw. Isang suntok, palad, kuko. Ang totoong Dragon Chi ay naging anino ng mga totoong dragon sa Zumi Temple. Si Huang Xiaolong, na nakalubog sa pagsasanay sa 12 forms of the Dragon God, ay nakaramdam ng biglaang pagbabago sa kanyang chi. Ito ay huminto si Huang Xiaolong sa kanyang ginagawa, nakaramdam ng pagkatulala. Ito ay isang senyales na malapit na siyang makapasok sa Fourth Order Saint Realm. Mabilis na naupo si Huang Xiaolong na naka-cross-leg sa gitna ng Ten Buddha Formation, sabay-sabay na pinapatakbo ang Azure Tactics at ang Body Metamorphose Scripture upang pakalmayan ang masiglang lumalakas na battle chi sa kanyang chi. Ang labanan ng Saint Realm na chi ay tumakbo sa mga meridian ni Huang Xiaolong ng buong lakas, na nagdulot ng matinding pananakit sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Kasabay ng matinding sakit na ito ay ang matinding pagpapahirap na nagmula sa kanyang kaluluwa, na para bang may 10,000 karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa ng sabay-sabay. Natakot si Huang Xiaolong, ngunit mahigpit niyang pinanghawakan ang kanyang kalooban, na inilihis ang daloy ng kanyang Saint Realm Battle Chi upang basagin ang Fourth Order Saint Realm Barrier. Tiricit Asterisk S. Lumipas ang kalahating oras. Si Huang Xiaolong ay ganap na nababalot ng ambon ng totoong Dragon Chi, at ang kanyang silhouette ay halos hindi makita sa loob. Mayat maya'y kumikinang sa ulap ang nakakasilaw na itim na liwanag. Ang itim at asul na kambal na dragon ay lumipad sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong, naglalabas ng makikinang na halos itim at asul. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas nang may tumunog na malutong na ingay mula sa loob ng kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang katawan habang lumilipad patungo sa langit ang tatlong magkakaibang matitinding liwanag ng ginto, itim, at pula-pula. Paulit-ulit na bumagsak ang nakakatakot na alon ng enerhiya. Unti-unti, kumalat ang mga energy shockwaves na ito at ang tunay na Dragon Chi ay bumalik sa katawan ni Huang Xiaolong. Isang kakaibang kislap ang sumilay sa mga mag-aaral ni Huang Xiaolong nang imulat niya ang kanyang mga mata. Naramdaman ng masaganang dumadaloy na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay at sinuntok ang hangin. Tulad ng isang rumaragasang bagyo, ang umaalingaw-ngaw na hangin ay tila walang katapusan, na sinundan ng isang dumadagendong na boom sa ilang distansya sa unahan. Ang lakas ng suntok ni Huang Xiaolong ay palm-unit ng butas sa tela ng kalawakan. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumislap sa tuwa nang makita ang resultang ito. Mula pa lamang sa maliit na pagsubok na ito, natuklasan niya na ang kanyang lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 5 hanggang 6 na beses matapos makapasok sa Fourth Order Saint Realm. Ngayon, puro umaasa sa lakas ng kanyang pisikal na katawan, tiwala si Huang Xiaolong na mayroon siyang sapat na kapangyarihan para pumatay ng isang maagang eksperto sa Fifth Order Saint Realm. Kasabay nito, napansin ni Huang Xiaolong na pagkatapos niyang makapasok sa Fourth Order Saint Realm, ang tunay na essence energy sa loob ng kanyang dantian ay sumailalim sa pagbabago. Noong nakaraan, ang tunay na essence energy ni Huang Xiaolong ay umiikot sa itaas ng kanyang dantian space, samantalang ngayon, ito ay naghiwalay. Hindi, napaangkat ito sa 7 ulap. Bagamat tila mas maliit ang mga ito, malinaw niyang naramdaman na ang enerhiya at kapangyarihang nilalaman ng 7 maliliit na totoong essence cloud na ito ay walang alinlangan na mas nakamamatay kaysa dati. Pagkatapos suriin ang mga bagong pagbabago sa kanyang katawan, lumabas si Huang Xiaolong sa Zumi Temple na may kasiyahang kalooban. Sa labas, ang langit ay malinaw at maliwanag, na ang araw ay nakabitin sa itaas ng kanilang mga ulo. Tanghali na noon. Soberano, labas ka na.
Nang makitang umuusbong si Huang Xiaolong, binati nina Zhao Shu at Zhang Fu. Nakita ang pag-aalala sa kanilang mga mukha, nagtanong si Huang Xiaolong, gaano katagal ako sa closed-door practice sa pagkakataong ito. Sumagot si Zhang Fu, soberano, sa pagkakataong ito, 11 araw na. 11 araw. Napatulala si Huang Xiaolong. Ipinapalagay niya na 7 araw lang pero inabot talaga siya ng 11 araw. Soberano, ikaw, nakalusot ka. Biglang tumingin si Zhao Shu kay Huang Xiaolong na may pagtataka. Matapos itong ituro ni Zhao Shu, napansin din ni Zhang Fu na may kakaiba kay Huang Xiaolong. Napangiti si Huang Xiaolong at tumango, oo. Tuwang-tuwa sina Zhao Shu at Zhang Fu. Nakaluhod, sabay-sabay na bumati, congratulations to Sovereign for breaking into the Fourth Order Saint Realm. Fourth Order Saint Realm. Sa sandaling ang isa ay tumuntong sa Fourth Order Saint Realm, sila ay mga mid-level na Saint Realm expert, parehong alam na alam nina Zhao Shu at Zhang Fu kung ano ang ibig sabihin nito. Tumawa si Huang Xiaolong, halika, tumayo ka. Noon lang napatayo ang dalawa. Sa oras na ito, tumakbo si Lil, Tian sa gilid ni Huang Xiaolong, at sinabing, Kuya, wala ka na. Mahusay, ngayong gabi makakain tayo ng karne ng Tyrant Boar. Pumalaklak si Huang Xiaolong, ngayong gabi, iiho natin ang 10 nito. 10. Ang mga mata ni Lil, Tian ay kumikinang na parang mga bituin sa mga salita ni Huang Xiaolong. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ni Huang Xiaolong ay umalis sa lugar, nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang araw, umalis sila sa teritoryo ng South Oblast. Tirichit *S. Ang punong tanggapan ng Azure Gate ay matatagpuan sa Central Oblast ng Starcloud Continent. Upang marating ang Central Oblast, ang grupo ni Huang Xiaolong ay kailangang maglakbay sa 20 lungsod sa buong South Oblast. Sa kanilang bilis, kakailanganin nila ng 2 buwan upang makarating sa Central Oblast. Kahit na ang Starcloud Continent ay hindi na puno ng gumagala ng mga demonyong hayop, ang grupo ni Huang Xiaolong ay nagpapanatili pa rin ng parehong gawain ng paglalakbay sa araw habang humihinto upang magpahinga o magtanim sa gabi. Makalipas ang 1 buwan, sa wakas ay napatitag ni Huang Xiaolong ang kanyang kamakailang tagumpay. Sa loob ng 1 buwang ito, ganap na nasakop ni Huang Xiaolong ang lahat ng 30,000 Poison Corpse Scarab mula sa Origin Forest. Lumipas ang 2 buwan. Sa hangin sa itaas ng isang tiyak na rehiyon ng dagat na matatagpuan sa Central Oblast, kumikislap ang mga ilaw at lumitaw ang mga silhouette ng Huang Xiaolong, Lil, Tian, at ang iba pa. Pagkatapos ng 2 buwang paglalakbay mula sa South Oblast, sa wakas ay narating ng grupo ni Huang Xiaolong ang teritoryo ng Central Oblast. Ang bahaging ito ng dagat ay nasa silangang bahagi ng Central Oblast na pinangalan ng Peach Blossom Sea. Ang mga isla sa dagat na ito ay napuno ng namumulaklak na mga bulaklak ng peach. Ang mga pink na petals ay dinala sa dagat sa buong taon, kaya ang dagat ay pinangalan ng Peach Blossom Sea. Sovereign, ang isa sa aming Azure Gate branches ay nasa isa sa mga isla sa harapan, ngunit ang namamahala sa branch na ito ay ang confidante ni Chen Changqi, si Wang Gang. Sabi ni Zhao Shu. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 403. Walang makataka sa inyo. Wang Gang. Inulit ni Huang Xiaolong ang pangalan sa isang panunuya, 2 buwan na ang nakalipas. Si Chen Changqi at ang mga deities Templar ay nababalisa sa paghihintay sa atin, oras na para ipaalam sa kanila na nakarating na tayo sa Central Oblast. Let's go! Huang Xiaolong at ang iba pa ay lumipad sa direksyon na ipinahiwatig ni Zhao Shu kanina. Ang sangay ng Azure Gate ay nasa Buji Island, na matatagpuan sa timog na bahagi ng Peach Blossom Sea. Sa katunayan, ito ay malapit sa kung saan lumitaw si Huang Xiaolong kanina. Kaya, wala pang kalahating oras, namataan na nila ang Buji Island mula sa malayo. Nakatayo sa himpapawid sa itaas ng Buji Island, nakita ni Huang Xiaolong na ang isla ay may malawak na lupain na may matayog na lungsod na itinayo sa gitna ng isla. Bagamat hindi ito maihahambing sa isang imperial na lungsod, lubos nitong pinaliit ang maharlikang lungsod ng alinmang kaharian.
Bumaba na tayo, sabi ni Huang Xiaolong. Nangunguna sa grupo, malumanay siyang lumutang pababa sa isla. Pagpasok sa Buji City, ang unang napansin ni Huang Xiaolong ay ang Buji City na ito ay mas malaki at mas maunlad kaysa sa kanyang inaakala, hindi bababa sa mga lungsod ng imperial. Ang mga taong abala sa aktibidad ay matatagpuan sa lahat ng dako, ito ay lubhang masigla. Nagsalita si Zhao Shu, soberano, ang Peach Blossom Sea na ito ay mayaman sa mapagkukunan, mula sa mga hayop sa dagat hanggang sa mga minahan ng mineral, mga halamang gamot, at elixir, at iba pa. Ang Buji City ay isa sa mga pangunahing sentro ng kalakalan, kaya naman ito ay abala. Tumango si Huang Xiaolong. Sa magkabilang gilid ng kalye, ang mga puno ng peach blossom ay nakatanim sa mga pasulpot-sulpot na distansya, at sa oras na ito ng taon, sila ay namumulaklak ng maluwalhati. Ang peach blossoms ay nagdagdag ng nakapapawi na elemento sa kaguluhan ng aktibidad sa paligid. Kung nandito si Lilo, gusto niya itong Buji City. Ang pag-iisip ay kumislap sa isip ni Huang Xiaolong, alam niyang gusto ni Lilo ang mga bulaklak ng peach. Ang mga bulaklak ng peach sa Tagsibol ay malinis at romantiko. Sa oras na ito, sa Castellan Manor ng Buji City, si Wanggang, na mas maliit ang katawan kaysa sa karaniwang mga lalaki, ay nakikinig sa kanyang subordinate steward na nag-uulat ng kasalukuyang taon ng kita ng Buji City. Nang matapos ang tagapangasiwa sa kanyang ulat, nagtanong si Wanggang, kamakailan lamang, mayroon bang sinumang hindi karaniwan ang pumasok sa Buji City? Umiling ang Katie wala, sumagot na wala. Kinawian ni Wanggang ang kanyang kamay sa nasasakupan, pinatawad siya. Guro, si Huang Xiaolong ba ay talagang nakakatakot gaya ng sinasabi ng mga chismis? Hindi napigil ang magtanong ng isang binata na nandoon sa buong oras sa gilid. Ang binatang ito ay ang pinakamatandang disipulo ni Wanggang, si Deng Tong. Binigyan ni Wanggang ang kanyang panganay na disipulo ng isang mabilis na sulyap, sinabing, alam kong napakatalino mo at nagkaroon ng isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran sa nakaraan, sa mga nakababatang henerasyon, hindi mo pa nakikilala ang sinumang maaaring maging kalaban mo. Gayunpaman, mayroong isang langit sa kabila ng langit, mga bundok sa kabila ng mga bundok. Tandaan ang mga salita ni Master, huwag maliitin ang sinuman. Si Deng Tong ay nagtataglay ng grade 13 martial spirit at sa pamamagitan ng ilang hindi inaasahang pakikipagsapalaran, nilamon niya ang ilang sinaunang divine grade spirit pellets at elixir at nakakuha ng kakaibang cultivation technique na naiwan ng isang sinaunang God Tribe Master na nagbibigay daan sa kanya na makapasok sa Saint Realm sa maikling panahon. Daang taon ng paglilinang. Sa Central Oblast at sa mga nakapalibot na oblast, hindi pa siya nakatagpo ng isang karapat-dapat na kalaban sa mga nakababatang henerasyon. Ayaw ni Deng Tong, Guro, sa palagay ko, itong si Huang Xiaolong ay walang iba kundi medyo maswerte. Kung makakakuha ako ng heavenly treasures tulad ng God Binding Ring at Absolute Soul Pearl na tulad niya, ang bilis ng cultivation ko ay hindi magiging mas mabagal kaysa sa kanya, marahil ay mas mabilis pa. Bukod dito, hindi alam kung anong uri ng swerte ng aso ang kanyang nasagasaan, upang mapasuko ang isang grupo ng mga poison corpse scarabs, iyon ang tungkol sa tanging bagay na kinatatakutan ng ibang tao. Wala siyang tunay na lakas sa sarili niya. Natahimik si Wanggang sa sinabi ni Deng Tong. Naunawaan niya na ang kabataang ito ay palaging isang mapagmataas at mainitin ang dugo na individual. Guro, 2 buwan na ang nakakaraan na si Huang Xiaolong ay nasa South Oblast na, ngunit hindi pa siya lumilitaw dito sa Central Oblast kahit na makalipas ang 2 buwan, marahil ay natatakot siyang magpakita. Ipinagpatuloy ni Deng Tong, sino ang nakakaalam, marahil ay nakuha niya ang hangin na dinala ng Grand Elder ng Deities Templar na si Liu Yang. Divine Dragon Armors at hindi na kami natatakot sa mga Poison Corpse Scarab na iyon, kaya hindi siya naglakas loob na magpakita ngayon. Ang boses ni Wanggang ay solemna, ayon sa karakter ni Huang Xiaolong, malamang na hindi ito ang kaso. Kung hindi pa siya nagpapakita hanggang ngayon, malamang na naantala siya ng ilang bagay. Ang punto ay, dapat tayong mag-ingat at kumilos ng may pag-iingat. Pamantong hininga si Deng Tong ng may pang-aalipusta, Guro, masyado kang nag-aalala.
Maliban sa aming mga eksperto sa Azores Gate sa Central Oblast, may mga deities, Templars, Elders at din Grand Elder Liu Yang. Kung si Wang Xiaolong ay maglakas loob na magpakita, ay lalahad niya ang kanyang buhay sa isang pinggan. Umiling si Wang Gang, kung si Wang Xiaolong ay napakadaling pumatay, kung gayon ang Deities Templar ay hindi na sana magdusa ng paulit-ulit sa kanyang kamay. Sinisi ni Deng Tong, "Guro, pinapalaki mo ang kapangyarihan ng iba at ibinababaang sa amin. Ang Wang Xiaolong na iyon ay walang iba kundi isang baguhan, masyadong walang muwang. Talaga bang iniisip niya na ang pagkuha lamang ng Azure Ring ay magiging soberano ng gate ng Azure?" Ang domain chief na si Chen Changqi ay may pinag-isipang mabuti na plano. Ang paghawak sa posisyon ng soberano sa kanyang kamay at pakikipag-alyansa sa Deities Templar, sa malaot madali ay dudurugin natin ang lahat ng iba pang puwersa at sasakupan ang Star Cloud Continent. Ang tinatawag na Cosmos God Cult ay magiging alabok sa ilalim ng maluwalhating paghahari ng ating Azores Gate. Umalangaw-ngaw sa bulwagan ng malambing na boses ni Deng Tong. Tatiyak na sandaling ito, isang mahinang sneaker ang tumunog sa bulwagan na ikinagulat ng Master Disciple Pares. "Sino te?" Nagalit si Deng Tong, mabilis na tumaas ang kanyang momentum. Sa harap ng nababahala ng mga mata ng dalawang tao, lumiwanag ang kalawakan ng lumitaw sa harap ni Wang Gang at Deng Tong ang isang itim na buhok na binata, dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at isang maliit na bata mga 7 hanggang 8. "Sino kayong mga tao?" Walang ingat na pagpasok sa Castellan Manor ng Buji City. Tigaw ni Deng Tong, nakahanda ang mga kamay sa pag-atake. Ngunit pinigilan siya ni Wang Gang, "Teka." Tumayo siya na may pagtataka. Maaaring hindi nakilala ni Deng Tong ang mga hindi inanyayahang bisitang ito, ngunit bilang pinuno ng domain ng gate ng Azure, paanong hindi makikilala ni Wang Gang sina Zhao Shou at Zhang Fu? Lumayo ang tingin ni Wang Gang mula kina Zhao Shou at Zhang Fu patungo sa itim na buhok na binata sa harapan. Walang alinlangan, ang itim na buhok na binata na ito ay maaari lamang maging isang tao. Wang Xiaolong. Kaya si Left Custodian Zhao Shou at Right Custodian Zhang Fu. Pinigilan ni Wang Gang ang sorpresa sa kanyang puso, itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsaludo kina Zhao Shou at Zhang Fu. Ang kanyang saloobin ay maaaring isaalang-alang bilang magalang, ngunit pagkatapos ay muli, ito ay kagandahang loob lamang, walang bakas ng paggalang sa kanyang kilos. Zhao Shu, Zhang Fu. Namimiss ang puso ni Deng Tong nang marinig ang kanilang mga pangalan. Sa isang segundo, ang kanyang paningin ay nahulog kay Wang Xiaolong. "Wang Gang, nagiging mas mapangahas ka. Bakit hindi ka lumuhad bilang pagpupugay na nakikita ang soberano?" Tinaway ni Zhao Shou at Zhang Fu si Wang Gang. Umisi si Wang Gang nang walang pag-aalinlangan, sarkasmo sa kanyang boses, "Sovereign." Kaliwang tagapag-alaga Zhao, kakanang tagapag-alaga Zhang, sa palagay ko ang katandaan ay nagpagulo sa inyong dalawa. Ang domain chief na si Chen Changqi ay humalili sa sovereign position, at si Sovereign Chen ang tunay na sovereign of Azores Gate. Ito ay kinikilala ng lahat sa sekta, gusto mo akong lumuhad bilang pagsaludo sa isang tagalabas. Ako, si Wang Gang, ay hindi kayang gawin iyon. Habang sinasabi ni Wang Gang ang lahat ng ito, lihim niyang dinurog ang isang transmission jade. Sa matagumpay na paggawa nito, gamaan ang pakiramdam niya at mas panatag, hanggat natanggap ni Sovereign Chen ang mensaheng ipinadala niya, ang mga eksperto ng Azores Gate at Deities Templar ay susugod upang tulungan siya. Isang malakas na layunin ng pagpatay ang sumambulat sa mga mata ni Zhao Shou at Zhang Fu nang marinig ang mga salita ni Wang Gang. Ang Wang Gang na ito ay nangahas na tawagin silang matanda at nalilito. Noong nariyan pa ang matandang soberano, ipinahayag niya na hindi alintana kung sino man ito, ang taong may Azure Ring ay hahalili sa posisyong soberano. Tahimik na nagpatuloy si Zhao Shu, naglakas loob si Chen Changqi na ipahayag ang sarili bilang soberano. Kasunod ng mga panuntunan ng Azores Gate, ang mga may malisyosong intensyon, na sinusubukang agawin ang posisyon ng sovereign, ay ituturing na Azores Gate na traidor at bibigyan ng death penalty ng walang exception. Ang mga kasabwat ay tumatanggap ng parehong parusa. Wang Gang,
Kung magpapasakop ka ngayon sa sovereign, makakapagsalita ako sa ngalan mo na hindi nabibitawan ng hatol na kamatayan mo. Maliban kung walang ibang opsyon, hindi nais ni na Zhao Shu at Zhang Fu na patayin ni Huang Xiaolong ang mga taong sumuko sa ilalim ni Chen Changqi, tulad ng Wang Gang. Kung hindi, ang Azures Gate ay mawawala ng higit sa 100 Saint Realm expert na magpapahina sa kabuuang lakas ng sekta. Sa oras na iyon, kahit na nagawang sakupin ni Huang Xiaolong ang Azure Gate, ang sekta ay masisipa mula sa katayuan nito bilang isa sa 12 super force sa Star Cloud Continent. Hindi pa nakapagsalita si Huang Xiaolong. Sa katunayan, si Huang Xiaolong, Zhao Shu, Zhang Fu, at Lil Tian ay dumating ng mas maaga kaysa sa oras na sila ay nakita at nakatago sa dilim. Kaya, malinaw nilang narinig ang dialogo ni Wang Gang at Deng Tong. Exempt ang death penalty natin. Si Deng Tong iyon. Nang uuyem, nagpatuloy siya, iyan ang dapat naming sabihin sa iyo. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ipinaalam na ng aking guro kay Sovereign Chen ilang sandali ang nakalipas. Sa mismong segundong ito, malamang na napapalibutan ang lugar na ito ng mga eksperto ni Sovereign Chen at Deities Templar. Walang makakataka sa inyo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 404. Nandito ka na sa wakas. Si Deng Tong ay hindi naglalabas ng walang laman ng mga banta dahil ang Peach Blossom Sea ay hindi malayo sa punong tanggapan ng Azure Gate. Sa sandaling natanggap ni Chen Changqi ang mensaheng ipinadala ni Wang Gang, ang pagmamadali sa mga eksperto sa Deities Templar ay halos hindi na mangangailangan ng oras. Sa kabila nito, nakita ni Deng Tong ang mga sulok ng bibig ni Huang Xiaolong na kumerba sa isang mapanuksong ngiti habang nakikipagpalitan ng tingin kina Zhao Shu at Zhang Fu. Sa oras na pumasok si Huang Xiaolong sa Fourth Order Saint Realm, lumalim ang kanyang mga insight sa binding power ng God Binding Ring. Bago siya lumitaw, sa harap ni Wang Gang at Deng Tong, binibigkis niya ang nakapalibot na espasyo, hinaharangan ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Kaya, wala siyang kahit na katiting na pag-aalala tungkol kay Chen Changqi na malaman ng anumang bagay. Tumingin si Huang Xiaolong kay Deng Tong habang dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanya. Sa kabila ng kanyang dating pagmamataas, hindi maipaliwanag na napaatras si Deng Tong habang pinapanood si Huang Xiaolong na papalapit sa kanya. Malakas niyang ibinasura ang lakas ni Huang Xiaolong bilang mahina, hindi siya inilagay sa kanyang mga mata, ngunit humarap kay Huang Xiaolong ng personal, nabuhay ang takot sa puso ni Deng Tong. Ipatawag ang iyong martial spirit. Utos ni Huang Xiaolong na may malamig na ekspresyon. Nablangko si Deng Tong. Isa lang ang pagkakataon mo. Tinabi ni Huang Xiaolong. Isang biglaang hiyawan ang tumunog mula kay Deng Tong, ang kanyang momentum ay lumundag na parang galit na baha habang ang isang higanting balyina ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ito ay ang martial spirit ni Deng Tong, ang Deep Sea Giant Whale. Ang Deep Sea Giant Whale ay isang kakaibang hayop ng desolate na panahon, isang pinakamataas na baitang 13 martial spirit. Hindi nagaksaya ng panahon si Deng Tong sa pagbabago ng kaluluwa sa sandaling lumitaw ang kanyang martial spirit, na agad na nakakaapekto sa daloy ng hangin sa buong bulwagan, na naging sanhi upang ito ay maging malapot na parang tubig, kahit na naglalabas ng bahagyang maalat na amoy ng dagat. Para bang lahat ng tao sa bulwagan ay dinala sa malalim na dagat. Ito ang likas na kakayahan ng Deep Sea Giant Whale, na gawing natural ang isang dayuhang kapaligiran upang maging teritoryo nito. Nang naturalisado ang kapaligiran, makabuluhang pinahusay nito ang lakas ni Deng Tong, kasabay nito, pinahina nito ang lakas ng kalaban. Huang Xiaolong, mayroon ka bang lakas ng loob na labanan ako na umaasa sa iyong sariling lakas? Ang pagnanais para sa labanan ay nag-aalab sa mga mata ni Deng Tong kung hindi ginagamit ang mga Poison Corpse Scarab na iyon o anumang mga kasanayan sa pamana ng Heavenly Treasures. Sumagot lang si Huang Xiaolong, gumawa ka. Hindi man lang nagpapatawag ng martial spirits niya. Nang makitang hindi man lang tinawag ni Huang Xiaolong ang kanyang martial spirit, isang hubad na mukha na humahampas sa kahihiyan sa kanyang mga mata, nag-alab ang galit kay Deng Tong. Mahusay na lumamon sa dagat.
sumigaw siya, mamuka ang kanyang mga panga na para bang lalamunan niya ng buo si Huang Xiaolong. Isang malakas na puwersang lumalamon ang humila sa lahat patungo kay Deng Tong. Sa kabila nito, nakita ni Deng Tong si Huang Xiaolong na nakatayong matatag sa ilalim ng kanyang malakas na puwersa ng pagsipsip, hindi banggitin si Huang Xiaolong mismo, kahit ang gilid ng kanyang roba ay hindi kumikislap kahit kaunti. Natigilan si Deng Tong. Habang si Deng Tong ay nalubog sa kanyang pagkabigla, si Huang Xiaolong ay kumilos, ang kanyang kanang kamay ay nakakuyom sa isang kamao. Isang simpleng suntok lamang ang tumpak na tumama sa mukha ni Deng Tong. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng mga bali ng buto. Sa sumunod na segundo, ang buong katauhan ni Deng Tong ay nontog sa himpapawid, ibinagsak ang isang halijing bato sa bulwagan at nagpatuloy sa paghampas sa isang pader sa likod nito. Ang mga durog na bato mula sa dingding ay nahulog sa sahig. Pilit na bumangon si Deng Tong. Malinaw na nakikita ng lahat na ang kanang bahagi ng kanyang mukha ay wasak, ang mata ay baluktot, ang bibig ay lumipat sa isang kakaibang anggulo, at ang kanyang buong leeg ay nakapilipit sa kaliwang bahagi sa isang hindi na mababawi na pinsala. Lumapit si Huang Xiaolong na may nakapikit na ekspresyon. Noong si Huang Xiaolong ay nasa Blessed Buddha Empire noong nakaraan, kailangan pa niyang umaban sa Fourth Order Saint Realm, ngunit kahit na ang nangungunang tatlong Fourth Order Saint na kaharian ng Chen family na magkasama ay hindi ang mga kalaban ni Huang Xiaolong, samantalang hindi pa ito naging isang dekada mula nang pumasok itong Deng Tong Saint Realm, paano siya magiging kalaban ni Huang Xiaolong? Mad Bear Palm. Isang marahas na alon na nakatutok kay Huang Xiaolong mula sa likuran. Sa pagmamasid sa kanyang panganay na disipulo na nahulog sa isang dahado, si Wang Gang ay hindi na makatayo at sumugod ng isang pag-atake kay Huang Xiaolong mula sa likuran. Nang tutulungan na sana ni na Zhao Shou at Zhang Fu, tumalikod si Huang Xiaolong na humarap kay Wang Gang gamit ang palad. Isang gintong liwanag ang nagliwanag sa bulwagan habang pinupuno ng enerhiya ng Budismo ang hangin. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, sumunod ang masakit na pag-iyak ni Wang Gang habang siya ay lumipad palabas, tulad ng kanyang disipulo kanina, na bumagsak ng malakas sa sahig. Nanginginig ang bamalot sa lupa dahil sa impact. Si Wang Gang ay hindi nangangahulugang mahina, ngunit muli, siya ay isa lamang sa unang bahagi ng Fifth Order Saint na kaharian. Kung si Huang Xiaolong ang hindi pa umaban sa Fourth Order Saint Realm, para talunin si Wang Gang, kailangan niyang magsikap pa, ngunit para sa kasalukuyang Huang Xiaolong, ito ay isang madaling bagay. Pumagsak sa sahig, paulit-ulit na tumalsik ng dugo si Wang Gang. Master! Hindi makapaniwalang sigaw ni Deng Tong. Ang kanyang master ay isang Fifth Order Saint Realm expert, ngunit ang kanyang master ay nabigong makayanan ang isang hampas ng palad mula kay Huang Xiaolong. Bukod dito, hindi man lang tinawag ni Huang Xiaolong ang kanyang martial spirits, at hindi nagbago ang anyo ng kaluluwa. Ang kanyang pisikal na katigasan lamang ay umabot sa nakakatakot na lawak na ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Deng Tong na ang tunay na Huang Xiaolong ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga chismis. Ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay bumagsak kay Wang Gang. Wang Gang, kung isasaalang-alang ang mga kontribusyon na ginawa mo sa Asurres Gate sa nakalipas na ilang daang taon, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon, sumuko sa akin ngayon at ililigtas ko ang iyong buhay. Napangiti si Wang Gang sa kanyang paghihirap. Huang Xiaolong, huwag ka nang magsalita. Loyal lang ako kay Sovereign Chen, hinding-hindi ako susuko sa iyo, pare-pareho lang ang ibang domain leaders, loyal tayong lahat at maglilingkod lang sa ilalim ng Sovereign Chen. Gusto mong maging Gate Sovereign ng Azure? Imposible. Kahuling pantig ni Wang Gang, itinaas ni Huang Xiaolong ang isang daliri, ang Absolute Soul Finger ay tumagos sa isang butas sa ulo ni Wang Gang sa pamamagitan ng kanyang mga kilay. Tumalsik ang dugo na parang fountain sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Wang Gang sa gulat bago lumabo ang kanyang mga mata, bumagsak. Marahil ay inakala ni Wang Gang na hindi siya papatayin ni Huang Xiaolong ng ganoon kadali. Nakatulala si Deng Tong sa bangkay ng kanyang guro, si Wang Gang. Isang Fifth Order Saint Realm ang namatay ng ganon-ganon lang. Natapos, tumingin siya kay Huang Xiaolong, lalong tumindi ang takot sa kanyang mga mata.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang lagim ng kamatayan. Lalo na nang tumingin ng diretso sa kanya si Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, huwag mo akong patayin, ako, kaya akong magpasakop sa iyo. Inilabas ni Deng Tong ang tanging naiisip niya. Isumite mo sa akin. Humisi si Huang Xiaolong, hindi ba't ipinagmamalaki mo kanina na ang iyong mahal na soberanong Chen ay nakaplanong mabuti ang lahat at ang lahat ng puwersa sa Star Cloud Continent ay sasakupan niya sa madaling panahon? Bakit ngayon kusang loob mo nang ipinagkanulo ang iyong soberanong Chen? Hindi alam ni Deng Tong kung paano sisigot. Napagtanto niya na narinig ni Huang Xiaolong ang lahat ng sinabi sa pagitan nila ng kanyang amo. Huling itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay. Ang mga mag-aaral ni Deng Tong ay lumiit sa takot at ang kanyang silweta ay kumikislap, na gustong makatakas, gayunpaman, sa sandaling siya ay gumalaw, ang tatak ng daliri ni Huang Xiaolong ay tumago sa kanyang bungo. Sa pagtingin sa dalawang bangkay, inilipat sila ni Huang Xiaolong sa Linglong Treasure Pagoda, upang lumunin ng Poison Corpse Scarabs upang sila ay magpatuloy sa pag-unlad. Bahagyang nililinis ang eksena, kasama sina Zhao Shu, Zhang Fu, at Lil Tian, na wala silang apat sa gusali. Pag-alis sa lungsod ng Buji, hindi kaagad tumungo si Huang Xiaolong sa punong tanggapan ng Azures Gate, sa halip bumisita sila sa ibang sangay. Unti-unting sumikop ang gabi sa kalangitan. Sa timog na bahagi ng Central Oblast, ang mga alon-alon na bundok ay humubog sa lupa, nakahawig ng isang phoenix. Pagdating ng gabi, ang mga bundok na iyon ay kumislap ng bahagya. Ito ang Heavenly Sky Phoenix Mountain. Ang punong tanggapan ng Azures Gate ay matatagpuan sa pinakamataas na tuktok ng Heavenly Sky Phoenix Mountain na ito. Sa oras na ito, sa malaking bulwagan ng Azures Gate Headquarters, si Chen Changqi, nakasuot ng tinte itim na damit, ay nakaupo sa marangel na trono. Ang malabong itim na pattern sa sulok ng kanyang mga mata ay tila pumipintig ng nakakatakot na itim na liwanag. Mula nang lumitaw si Huang Xiaolong sa South Oblast ng Star Cloud Continent, inutusan ni Chen Changqi ang lahat ng domain leader na iulat sa kanya araw-araw sa oras na ito ang sitwasyon sa kanilang branch. Ngunit, ngayon lang, hindi nagsumbong sa kanya ang Wanggang ng Peach Blossom Sea at ang Lingon ng Harmony Valley. Na ang ibig sabihin ay nagkaroon ng problema, pareho silang nagkatagpo ng sakuna. Huang Xiaolong, sa wakas nandito ka na. Pulong ni Chen Changqi sa kanyang sarili, ang kanyang katawan ay nababalutan ng kulay pilak na puting liwanag habang ang matinding pagkauhaw ay sumabog. Matagal niyang hinihintay na dumating ang araw na ito. Pumunta ka, ipaalam sa Senior Liu Yang ng Deities Templar at Senior Limoran na narito si Huang Xiaolong. Inutusan ni Chen Changqi ang isa sa kanyang domain leader subordinate sa ibaba ng dais. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 405. Matagal na kaming naghintay para sa iyo. Huang Xiaolong. Nagulat ang pinuno ng domain na iyon, ngunit matalinong nagpugay at pagkatapos ay umatras mula sa malaking bulwagan sa pagmamadali upang ipaalam kina Liu Yang at Limoran ng Deities Templar. Taglit na nag-isip si Chen Changqi at nagpasyang iparicall ang lahat ng domain leaders mula sa mga branch para mag-assemble sa headquarters. Nang magawa iyon, ngumisi si Chen Changqi, Huang Xiaolong, iniisip ko kung nasa ang yugto ka ng Azure Tactics. Sana hindi mo ako biguan. Sa isang kisap mata, nawala ang anyo ni Chen Changqi mula sa malaking bulwagan, umalis sa tahimik na bulwagan. Kasabay nito, sa isang bundok na kagubatan sa hilagang bahagi ng Central Oblast, ang isang maliit na siga ng apoy ay tuwang-tuwa, isang kahangahangang aroma ng inihaw na karne na hinabi sa pagitan ng halimuyak ng alak ang bumalot sa hangin. Sovereign, ang mga domain leader na iyon ay sobrang tapat kay Chen Changqi, mukhang magiging mahirap ang pagpapasakop sa kanila. Sa tabi ng siga, nagkomento si Zhang Fu. Parehong ganyan ang mga domain leader ng Peach Blossom Sea at Harmony Valley. Kung hindi sila sumuko, pagkatapos ay patayin silang lahat. Isang malakas na pagnanasa sa dugo ang kumikinang sa mga mata ni Huang Xiaolong. Nagpalitan ng tingin sina Zhao Shu at Zhang Fu. Sovereign,
Kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganoong paraan, ang lakas ng ating Asuras Gate ay bababa ng husto, natatakot ako. Nag-alinlangan si Zhao Shu na magpatuloy. Tumingin si Huang Xiaolong kina Zhao Shu at Zhang Fu na nagsasabing, alam ko kung ano ang inaalala ninyo, ngunit huwag mag-alala, pagkatapos kong sakupin ang Asuras Gate, mayroon akong mga paraan upang pahusayin ang Asuras Gate sa kabuuang lakas, na ginagawa itong mas malakas kaysa dati. Parehong natarante sina Zhao Shu at Zhang Fu, di walang anumang kaalaman sa mga paraan na binanggit ni Huang Xiaolong. Pareho nilang batid na si Huang Xiaolong ay mayroong maraming divine grade spirit pellets, at tiyak na hindi nagkukulang sa high grade heaven rank cultivation techniques, ngunit sa kabila nito, ang pag-aalaga ng isang Saint Realm expert para sa isang puwersa ay hindi basta-basta umaasa sa mga pellets ng espiritu at mga pamamaraan ng paglilinang. Kailangan nito ang pangmatagalang akumulasyon ng mga mapagkukunan ng isang puwersa. Pagamat nagdududa, hindi nila itinuloy ang usapin. Sovereign, bukod pa riyan, ang subordinate na ito ay nag-aalala tungkol sa mga elder sa headquarters. Tinusubukan ng subordinate na ito na makipag-ugnayan sa mga elder sa punong tanggapan ngunit walang tugon. Wala ni isa. Mukhang nag-aalala si Zhao Shu, may nangyari kaya sa elder sa headquarters. Nag-aalala rin si Zhang Fu, ang mga punong tanggapan na elder na ito ay palaging lumalaban kay Chen Changqi. Ngunit ngayon na si Chen Changqi ay nakipag-alyansa sa mga deities Templar, na tinatanggal ang mga hadlang na ang mga elder na ito ay. Ang mga salita trailed off dito sa pinakamasama posibilidad. Inalis lahat ng Asuras Gate Headquarters elders. Sa pakikipagtulungan sa deities Templar, tiyak na kayang gawin iyon ni Chen Changqi. Malungkot ang boses ni Huang Xiaolong, marahil ay hindi, sa palagay ko ay si Chen Changqi ay malamang na nakakulong sa isang lugar ang lahat ng lumalaban na elder. Huminga ng malalim si Zhao Shu, sana nga. Naramdaman ni Zhang Fu ang parehong bigat. Kung ang grupo ng elder ay lipulin ni Chen Changqi at deities Templar, at ngayon ay pinapatay ni Huang Xiaolong ang mga eksperto sa Asuras Gate Saint Realm, hindi maiiwasan na ang Asuras Gate ay masisipa mula sa rangkang ng 12 super forces. Lumipas ang gabi nang wala ng salita at unti-unting napalitan ng liwanag ang madilim na kalangitan. Lumabas si Huang Xiaolong sa makajos na Zumi Temple. Sa mga araw na ito, masigasig niyang sinasanay ang siyam na iba't ibang Golden Dragon Peel Refinement Tactics. Pagkatapos ng 2 buwang pagsisikap, pinagkadalubhasaan ni Huang Xiaolong ang unang Dragon Clan Peel Refinement Tactic. Isa itong advanced grade tactic, Dragon Weaving Through the Clouds. Ang pagsasanay ng mga taktika sa pagpipino ng tableta ay katulad ng paglilina, isinasaalang-alang nito ang kakayahan ng isang tao sa pag-unawa. Sa pangkalahatan, para sa isang tao na maging pamilyar sa kanilang sarili at higit na makabisado ang isang taktika sa pagpipino ng tableta, aabutin ito ng mga taon, kahit na mga dekada, ngunit nagawa ito ni Huang Xiaolong sa loob ng 2 buwan. Muling lumitaw sa labas ng mundo, ang unang nakita ni Huang Xiaolong ay si Lil, tiyan na natutulog sa ibabaw ng malaking bato, ang kanyang mga hilik ay tumutunog sa regular na ritmo habang tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Ang eksenang ito ay nagbigay ng ngiti sa mukha ni Huang Xiaolong. Ang presensya ng batang ito ay nagdulot ng kasiglahan sa kanilang nakakapagod na paglalakbay. Dahil sa pag-iingat ni Huang Xiaolong, ang maliit na lalaki ay hindi na naghanap ng away kung saan-saan, at naging mas maayos, dahil tinakot siya ni Huang Xiaolong, sinabi na kung hindi siya makikinig, wala nang inihaw na karne ng tyrant boar. Maliwanag, walang makakatalo sa inihaw na tyrant boar sa mga mata ng maliit na lalaki. Ilang sandali pa, nagising si Lil, tiyan, kinusot ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Huang Xiaolong, tinanong niya, Kuya, maaari ba akong lumaban ngayon? Umiti si Huang Xiaolong, kaya mo kapag sinabi kong kaya mo. Ang susunod na tanong na lumabas sa bibig ng maliit na lalaki ay kung mayroong inihaw na tyrant boar para sa hapunan. Ito ay naging isang ugali. Tuwing umaga, kapag nagising si Lil, tiyan, ang unang itatanong niya ay kung maaari siyang lumaban ngayon, at ang pangalawang tanong ay, may inihaw na tyrant boar para sa hapunan.
Nang kumpirmahin ni Huang Xiaolong na magkakaroon ng inihaw na karne para sa hapunan, ang maliit na lalaki ay tumalon sa hangin, ipinapalakpak ang kanyang mga kamay sa tuwa. Ang grupo ay umalis sa pwesto makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Azure Estate Third Branch. Tinadya ni Huang Xiaolong na sakupin ang mga domain leader. Ang mga tatanggi ay papatayin na nagpapahina sa puwersa ni Chen Changqi sa parehong oras. Pagkatapos, pupunta siya sa punong tanggapan para sa huling paghaharap kay Chen Changqi. Gayunpaman, dumating sila sa ikatlong sangay upang matuklasan lamang na wala ang domain leader ng sangay na ito. Sa katunayan, ang lahat ng mga alagad ay wala na ring makikita. Mukhang alam na ni Chen Changqi na nakarating na tayo sa Central Oblast. Umisi si Huang Xiaolong. Ano ang susunod nating gagawin, soberano? Tanong ni Zhao Shu. Dumiretso ka sa headquarters. Sabi ni Huang Xiaolong sa malamig na boses. Sovereign, ang mga Deities Templar ay nagpapeke ng mga set ng Divine Dragon Armor, natatakot ako na ang Poison Corpse Scarabs. Nagalinlangan si Zhang Fu. Ang pinakamalaking trump card ni Huang Xiaolong ay ang mga Poison Corpse Scarab na iyon, kasama ang mga Divine Dragon Armors na napik ng Deities Templar. Walang ingat na nagmamadali sa headquarters na umaasa lamang sa kanilang lakas, sila ay magiging walang kapangyarihan laban kay Chen Changqi at sa Deities Templar. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Tara na. Kaya, kasunod ng utos ni Huang Xiaolong, ang grupo ay dumiretso sa Azure Estate Headquarters. Sa kalahating araw, narating nila ang Heavenly Sky Phoenix Mountain. Takip-silim na nang tumuntong silang apat sa Heavenly Sky Phoenix Mountain. Ang tanawin sa Heavenly Sky Phoenix Mountain sa oras na ito ng araw habang ang nagninangas na ember na paglubog ng araw ay bumagsak sa lupa ay nagdagdag ng dampi ng tahimik na kagandahan. Gayunpaman, sa ilalim ng katahimikang ito, nakita ni Huang Xiaolong ang isang lumalakas na layunin ng pagpatay. Mukhang matagal na tayong hinihintay ni Chen Changqi. Malamig na sabi ni Huang Xiaolong, sa isang kisap mata, siya, sina Zhao Shu, Zhang Fu, at Lil Tian ay lumipad patungo sa malaking bulwagan ng Azure Estate. Ilang sandali pa, bumaba sila sa plaza sa harap ng malaking bulwagan. Ang panisukat sa harap ng malaking bulwagan ng Azure Estate ay may sapat na laki upang ma-accommodate ang 10,000 tao. Sa gilid ng parisukat, may mga estatwa ng Azure na may mabangis na ekspresyon, na may hawak na masamang hitsura ng mga sibat, talam, at mga espada, na naglalabas ng malamig na aura ng kamatayan at pagpatay. Nang si Huang Xiaolong at ang mga paa ng iba ay dumaong sa lupa, isang nakakainis na tawa ang umalingaw-ngaw sa plaza. Huang Xiaolong, matagal ka naming hinihintay. Ilang silweta ang lumipad palabas mula sa gitnang malaking bulwagan at tumayo ng medyo malayo sa harap ni Huang Xiaolong. Ang mga taong ito ay walang iba kundi si Chen Changqi at isang grupo ng Azure Estate Domain Leaders. Hindi pa doon nagtapos, lumiwanag ang kalawakan habang mas maraming tao ang lumabas mula sa kawalan, si Li Molan, at ang iba pang grupo ng mga elder ng Deities Templar. Ang mga eksperto sa panig ng Deities Templar ay tila armado hanggang sa ngipin na may buong hanay na malalim na pulang baluti, ang bahagi ng katawan ng bawat baluti ay may nakasulat na simbolo ng banal na dragon. Ang mga dragon spike ay bumuo ng mga defensive barrier sa magkabilang braso at binti. Si Li Molan at ang Deities Templar Elders ay naglabas ng mahinang puwersa ng dragon na may armor sa kanila. Ang mga deep red spiky armor na iyon na suot ng 15 sa kanila ay ang kathang-isip na Divine Dragon Armors na huwad ng Deities Templar mula sa mga bangkay ng dragon. Si Li Molan at ang 14 na elder ay kumalat, pinalibutan ang grupo ni Huang Xiaolong at hinaranggan ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, hindi ko akalain na magkakaroon ka talaga ng lakas ng loob na lumapit. Tumingin si Li Molan kay Huang Xiaolong, ang kanyang malamig na tingin ay tumugma sa kanyang lamig sa kanyang boses. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 406. Pwedeng mag-evolve. Nanatiling kalmado ang mukha ni Huang Xiaolong,
O, bakit hindi ako maglalakas loob na sumama? Ang tugon ni Huang Xiaolong ay nagpalakas ng hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Li Moran. Umiti siya, ngunit hindi ito umabot sa kanyang malamig na tingin. Huang Xiaolong, sa tingin mo ba dahil lang sa pagsakop mo sa ilang Poison Corpse Scarab ay hindi ka na magagapi sa pagitan ng langit at lupa? Nasa amin ang Divine Dragon Armor, iyong mga Poison Corpse Scarab na iyon ay walang silbi laban sa amin. Ganoon ba? Walang pakialam na sagot ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, ibigay ang God Binding Ring at Absolute Soul Pearl. Si Liu Yang, na nakatayo sa tabi ni Li Moran, ay malamig na sumingit. Huwag mong isipin na makakatakbo ka, ang espasyo sa buong lugar na ito ay ikinulong namin gamit ang Golden Silkworm Thread, kung masunurin mong ibibigay ang Diyos. Binding Ring at Absolute Soul Pearl, maaari naming isaalang-alang na hayaan kang mamatay ng mas komportable. Ang Golden Silkworm Thread ay isang bihirang espiritual na bagay na maaaring makaputol ng koneksyon sa espasyo. Pagamat kayang manipulahin ng isang Saint Realm expert ang space, kung ang space ay ganap na nakalock kahit na hindi sila makakatakas. Umigpit ang mga mukha ni na Zhao Shu at Zhang Fu. Golden Silkworm Thread. Wala ni isa sa kanila ang inaasahan na magkakaroon ng ganoong bagay ang Deities Templar. Pareho nilang alam kung gaano kakilakilabot ang Golden Silkworm Thread. Ang maalamat na Golden Silkworm Thread ay gumagawa tuwing 10,000 taon. Ito ay sapat na matigas upang talunin ang laman ng isang Saint Realm expert. Kitang-kita ang talas ng Golden Silkworm Thread. Gayunpaman, tahasang hindi pinansin ni Huang Xiaolong si Liu Yang, inilipat ang kanyang atensyon sa grupo ni Chen Changqi, inihayag ang Azure Ring sa kanyang daliri. Sa sandaling lumitaw ang Azure Ring, naaninag nito ang malamig na kislap sa papalubog na sikat ng araw, na naglalabas ng hindi malalabag na misteryosong kapangyarihan. Azure Ring. Ang grupo ng mga domain leader sa likod ni Chen Changqi ay bahagyang namutla habang nakatingin sa Azure Ring, ngunit may hindi maipaliwanag na pananibik sa kanilang mga mata sa parehong oras. Ang Azure Ring ay ang pinakamataas na simbolo ng Azure's Gate. Sumigaw si Huang Xiaolong, ang pagkakita sa Azure Ring ay parang nakita mo ang soberano, lumuhod ka. Ang boses ni Huang Xiaolong ay may kapangyarihan na gumugulo sa kanilang isipan. Nanginginig ang grupo ng mga domain leader sa likod ni Chen Changqi. Bahagyang yumuko ang kanilang mga tuhod, luluhod na sana bilang pagsaludo ng ang malakas na hampas ni Chen Changqi ay nagpabalik sa kanilang katinoan. Hinarap ni Chen Changqi si Huang Xiaolong na may sarkastikong panunuya. Huang Xiaolong, sa tingin mo ba sa isang Azure Ring, ikaw talaga ang Azure's Gate Sovereign? Talagang katawa-tawa. Nagtagumpay ako sa sovereign position batay sa nagkakaisang boto ng lahat ng domain leaders, kaya ako ang nararapat na sovereign. Huang Xiaolong, dahil ikaw ay disipulo ng aking guro, ibig sabihin ay ikaw din ang aking Azure's Gate na disipulo. Nang makita ang soberanong ito, bakit hindi ka lumuhad bilang pagsaludo? Habang sinasabi ito, tumingin si Chen Changqi kina Zhao Shu at Zhang Fu, nagutos sa mabagsik na tono, Zhao Shu, Zhang Fu, sa harap ng sovereign na ito bakit hindi ka lumuluhod bilang pagpupugay. Alam na alam ninyong dalawa na ang hindi lumuluhod kapag nakikita ang soberano ay ituturing na mga taksil. Umaba ang ekspresyon ni na Zhao Shu at Zhang Fu. Hindi naisip ni Chen Changqi na ibabalik ni Chen Changqi ang itim sa puti, binabalingan sila ng mga talahanayan, na sinasabing sila ay mga traidor sa halip. Isa sa mga domain leader, si Guwen, sa likod ni Chen Changqi ay humakbang pasulong na may panunuya, Huang Xiaolong, Peach Blossom Sea, at ang mga domain leader ng Harmony Valley ay pinatay mo, tama ba? Bilang isang alagad ng Azure's Gate na pumapatay sa mga kapatid ng parehong sekta, alam mo ba ang iyong krimen? Lumuhad at humingi ng awa kay Sovereign Chen. Naging malungkot ang ekspresyon ni Huang Xiaolong dahil iyon ang pinili mo, kung gayon lahat kayo ay mapupunta sa impyerno. Umagalpak ng tawa si Chen Changqi, mapangahas. Huang Xiaolong, sa tingin mo ba ikaw ay isang God Realm Master? Tumawa ng malakas si Guwen at ang iba pang mga domain leader.
Bagamat si Huang Xiaolong ay may Poison Corp Scarabs, ang mga eksperto ng Deities Templar ay mayroong Divine Dragon Armors. Sa makatuwid, sa pananaw ni Chen Changqi at ng Azures Gate Domain Leaders, ang Poison Corp Scarabs ni Huang Xiaolong ay nawala ang kanilang kabagsikan. Sa oras na ito, ang boses ni Lil, Tian ay, "Kuya, maaari ba akong lumaban mamaya?" Natigilan si Huang Xiaolong pagkatapos ay lumitaw ang isang napakatalino ng ngiti sa kanyang mukha, "Kaya mo. Mamaya kapag nag-away kayo, tamaan mo hanggat kaya mo." Tuwang-tuwa si Lil, Tian sa pagtanggap ng pahintulot ni Huang Xiaolong at seryosong tumango sa kanyang maliit na ulo, "Sige, gagamitin ko ang lahat ng lakas ko na parang may nagnanakaw ng gatas sa akin." Pumalaklak si Huang Xiaolong. Pagkatapos, ang mahinang sigaw ni Li Moran ay tumunog, ang kanyang figure ay lumabo. Nang siya ay lumitaw, mayroong isang mahabang asher na espada sa kanyang kamay na nakatutok ng diretso kay Huang Xiaolong. Ang Asher Longsword ay naglabas ng kurtina ng Asher Glow, matalas na layunin ng espada na pumutok sa lahat ng apat na direksyon. Walang alinlangan na ang Asher Longsword na ito ay isang makadyos na sandata. Sa pagkakataong ito, ang Deities Templar ay gumawa ng conviction na patayin si Huang Xiaolong sa lahat ng paraan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi lamang nila kinuha ang pambihirang espiritual na Golden Silkworm Thread, ngunit lahat ng 15 Deities Templars Elders na naruroon ay nilagyan din ng makadyos na sandata tulad ng kay Li Moran. Halos kasabay nito, sinalakay ni Li Moran si Huang Xiaolong. Si Liu Yang at ang iba pang Deities Templar Elders ay kumilos din, naglunsad ng kanilang mga pag-atake patungo sa direksyon ni Huang Xiaolong, Zhao Shu, at Zhang Fu. Isang malamig na pagngisi ang sumilay sa mukha ni Chen Changqi habang pinapanood ang mga nangyayari. Ito ay isang bagay na napagkasunduan noon pa man sa pagitan niya at ng Deities Templar, sila ang magresolba kay Huang Xiaolong at ng kanyang grupo. Ngunit, syempre, nangako rin siya sa Deities Templar ng maraming magagandang bagay. Dahil may plano rin ang Deities Templar na mag-expand sa Starcloud Continent. Ang gate ng Azure na nakikipagtulungan sa Deities Templar ay kapaki-pakinabang sa pundasyon ng Deities Templar sa Starcloud Continent. Nang malapit nang maabot ng atake ni Li Moran ang Huang Xiaolong, biglang nawala sa paningin sina Huang Xiaolong at Lil, Tian. Habang ang isang itim na ulap ay nagkatawang tao sa himpapawid ng wala saan. Mga laso na bangkay na scarab. Namumula ang mukha ng isa sa mga Deity Templar, sumisigaw ng malakas. Agad na naalerto ang lahat. Bakit ang daming Poison Corp Scarab? Hindi ba't sinabi sa mensahe na mayroon lamang 10,000? Kulat na tinitigan ni Liu Yang ang malaking itim na ulap na nabuo ng Poison Corp Scarabs. Ayon sa kanilang impormasyon, ang bilang ng Poison Corp Scarabs na nasakop ni Huang Xiaolong ay hindi hihigit sa 10,000. Ngunit ang itim na kahig ng Poison Corp Scarabs ay hindi lamang 20,000, ito ay hindi bababa sa 30,000. Natakot din si Li Moran sa bilang, ngunit isang malamig na panunuya ang lumabas mula sa kanya, hindi mahalaga kung gaano karami ang mayroon, nakasuot tayo ng Divine Dragon Armors at may makadyos na sandata sa ating mga kamay. Ang pagpatay sa Poison Corp Scarab na ito ay magiging walang hirap. Ikinawin niya ang Asher Longsword sa kanyang kamay sa ulap ng Poison Corp Scarabs para ipakita sa lahat. Zeng! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang mukha ni Li Moran ay hindi ka nais-nais, dahil ang mga Poison Corp Scarab na iyon na pinutol ng kanyang Asher Longsword ay hindi nahati sa dalawa. Anong nangyayari? Ang katigasan ng Poison Corp Scarabs na ito ay talagang umabot sa isang kakila-kilabot na lawak, kahit isang makadyos na sandata ay hindi kayang pumatay sa kanila. Si Liu Yang at ang iba pa ay mukhang malungkot na may parehong mga resulta tulad ni Li Moran. Inilabas muli ni Li Moran ang kanyang Asher na Longsword, at isang Asher na kurtina ng Sword Intent ang nalaslas sa kalawakan, na nagpadala ng mahigit 100 ng Poison Corp Scarab na bumagsak pabalik sa ere. Ngunit, ilang sandali pa, ang mga insektong iyon ay pumutok sa kanilang mga pakpak at lumipad muli, at patuloy na umaatake. Imposible! Paano nakakakilabot ang mga panlaban ng Poison Corp Scarab na ito? Napasigaw si Li Moran.
Sa sandaling ito lamang muling lumitaw ang mga silhouette ni Huang Xiaolong at Lil Tian. Tumingin si Huang Xiaolong sa paligid, nanunuya, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang mga Poison Corp Scarab na ito ay maaaring mag-evolve. Sa mga nakaraang buwan, para itulak ang ebolusyon ng Poison Corp Scarabs, kumuha pa siya ng ilang Dragon Blood Crystals na nakolekta niya mula sa mga guho ng Ancient Dragon Clan para pakainin sila. Napansin ni Huang Xiaolong na pagkatapos lunukin ng mga Dragon Blood Crystal na iyon, ang kanilang ebolusyon ay mas mabilis kumpara sa puro pagkain ng mga bangkay ng mga eksperto sa Saint Realm ng ilang beses. Sa huli, ininom pa ni Huang Xiaolong ang Divine Dragon Pills para pakainin ang Poison Corp Scarab na ito. Sa nakalipas na ilang buwan, hinampis nila ang mahigit 300 piraso ng Dragon Blood Crystals ni Huang Xiaolong at 100 Divine Dragon Pellets. Maaari silang mag-evolve. Si Li Molan, Liu Yang, at lahat ng nakarinig nito ay pumuti ng masakit. Kasama si Chen Changqi at ang Azures Gate Group of Domain Leaders. Hindi nila naisip na ang Poison Corp Scarab na ito ay maaaring mag-evolve, at ang kanilang depensa ay maaaring itaas sa nakakatakot na antas na ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 407. Ang banal na kapangyarihan ng soberano. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang pagkagulat sa mga mukha ng mga eksperto sa Deities Templar. Ang kanyang figure ay kumikislap, lumitaw sa harap ni Chen Changqi, at dahan-dahang lumakad patungo sa kanya ng mag-isa. Nang makita ang biglaang pagsulpot ni Huang Xiaolong sa kanilang harapan, si Chen Changqi at ang kanyang grupo ay nagulat at walang malay na umatras. Huang Xiaolong, ano ang gusto mong gawin? Napailing si Chen Changqi. Pumuso si Huang Xiaolong ng masama sa mga salita ni Chen Changqi, ano ang gusto kong gawin? Nang mapansin ang pag-aalalang ekspresyon ni Chen Changqi, ngumisi siya, huwag kang mag-alala, laban sa inyong lahat, hindi ko kailangang gumamit ng Poison Corp Scarabs. Nang makita ang lasa ng panlilibak sa tono ni Huang Xiaolong, si Chen Changqi at ang Azures Gate Domain Leaders ay nagalit, kalahati ay dahil sa kahihiyan. Bago sila makapagsalita ng anuman, isang maliwanag na ilaw ang kumislap habang ang isang pares ng kumikinang na itim na talam ay lumitaw sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Ang mga blades ng Azure. Tinitigan ni Chen Changqi ang mga talam sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Mula nang mawala ang kanyang guro, si Renhua Huang, mahigit 5 dekada na ang nakalipas, hinahanap na ni Chen Changqi ang mga blades ng Azure na ito. Ang mga talam na ito ay palaging ang makajos na sandata ng kanyang mga pangarap. Noong taong iyon, nang tanggapin siya ni Renhua Huang bilang isang disipulo, minsang ipinakita ni Renhua Huang ang Azure Sword Skill sa harap ni Chen Changqi. Ang nangingibabaw na aura, uhaw sa dugo, at paniniil ng Blades of Azure ay malalim na nakatatak sa kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang sarili na sinakop ang mga bayani ng mundo gamit ang Blades of Azure sa kanyang mga kamay. Tama, ang Blades of Azure. Ang lagnat na pagnanasa sa mga mata ni Chen Changqi ay hindi nakaligtas sa pansin ni Huang Xiaolong. Malamig ang boses niya, Chen Changqi, pinagnanasaan mo ang posisyon ng sovereign at sinalungat ang kalooban ng guro. Ngayon, gagamitin ko itong Blades of Azure para alisin ang sekta ng Taxil na alagad na ikaw. Hindi ka dapat magsisisi na mamatay sa ilalim ng Blades of Azure. Sumagot si Chen Changqi nang hindi nawawala ang momentum, hayaan mo akong mamatay sa ilalim ng Blades of Azure. Anong mayayabang na salita? Huang Xiaolong, kung wala ang Poison Corp Scarab, sa tingin mo ba ikaw ang kalaban ko? Ang kapaligiran sa paligid ni Chen Changqi ay lumundag, sa itaas ng kanyang ulo ay lumitaw ang isang figure na nagpapakita ng purong banal na aura, na may 12 pakpak sa likod nito, habang ang isang kamay ay may hawak na matulis na sibat. Ito ang pinakamataas na baitang 13 martial spirit ni Chen Changqi, ang 12-winged war angel. Ang anghel na may pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban sa uri nito. Hindi nagaksaya ng panahon si Chen Changqi sa pagbabago ng kaluluwa sa sandaling lumitaw ang kanyang martial spirit.
Pagkatapos ng pagbabago ng kaluluwa, ang buhok at kilay ni Chen Changqi ay kumikinang sa malambot na ginto, isang ginintoang malaanghel na baluti ang bumagay sa kanyang katawan habang ang mga singsing ng gintong halo ay sunod-sunod na lumabas mula sa kanyang katawan. Isang surge ng maliwanag na ningning ang lumawak sa paligid ng Chen Changqi, pinupuno ang buong Ozure Square ng maliwanag na banal na aura, nililinis ang lahat ng madilim at malamig. Itinulak ni Chen Changqi ang kanyang momentum ng husto, ang kanyang malamig na mga mata ay tumingin kay Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, ikaw at ako ay nakikipaglaban sa isa-isa, maglakas loob ka bang tanggapin ang iyong kamatayan? Nang hindi naghihintay ng sagot, tumalon si Chen Changqi sa langit. Ang malamig na boses ni Huang Xiaolong ay bumagay sa hitsura ng kanyang mga mata, bakit hindi ako maglalakas loob? Sumunod ang kanyang silhouette at nawala sa isang kisap mata. Isang bagzo ng impyerno ang gamulong, umaalingaw-ngaw sa hangin ng mga pongol na sigaw ng mga nilalang sa underworld. Dahil si Huang Xiaolong ay nakapasok sa Fourth Order Saint Realm, ang lakas ng pag-atake ng kanyang Ozure Sword skill ay tumaas ng malaki. Ang unang galaw, Tempest of Hell, ay tunay na nadama na para itong isang mapaminsalang buhawi na nagmula sa impyerno, sinisira ang lahat, pinapatay ang lahat. Tinaksak ni Chen Changqi ang mahabang sibat sa kanyang kamay. Battle Flames of the World. Umuulan ng isang agos ng mga imahe ng sibat na sinamahan ng apoy ng platinum na nagninanga sa kalawakan. Ang isang volley ng sumasabog na hangin ay umalingaw-ngaw habang ang mga imahe ng sibat ay bumagsak ng husto sa direksyon ni Huang Xiaolong, bumangga sa mga puyaw ng hangin. Bahagyang nagulat si Huang Xiaolong nang mapanood ang apoy ng kalaban na talagang nakatiis sa mga pag-atake mula sa Tempest of Hell. Soberano, mga malaanghel na apoy iyon, dapat kang mag-ingat. Ang nagbabala ng mga salita ni Jiao Shu ay tumunog mula sa lupa sa ibaba. Ang apoy ng anghel. Ang apoy ng anghel ay kabilang sa pinakamalakas na apoy ng liwanag na elemento. Magagawa raw nilang sunugin ang lahat ng kadiliman, lahat ng negativity at malamig na dilim. Huang Xiaolong, kumusta ang lasa ng aking malaanghel na apoy? Umalangaw-ngaw sa tenga ni Huang Xiaolong ang mapang asar ng ngiti ni Chen Changqi, nakalimutan kong sabihin sa iyo, nagkataon lang, ang aking malaanghel na apoy ay ang pinakamasakit sa iyong Ozure Chi. Ganoon ba? Si Huang Xiaolong ay walang pakialam pa rin, ang Ozure Chi ay nagpatuloy sa paglabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong na naging Ozure Physique. Sa susunod na sandali, lumipad palabas ang itim at asol na kambal na dragon at agad siyang nagbagong anyo. Matapos mag-transform ang kaluluwa ni Huang Xiaolong, ang Blades of Ozure sa kanyang mga kamay ay umindayog muli. Ang hindi mabilang na mga blade lights ay naging mga dragon ng kidlat, humahabi sa hangin tulad ng malalaking alon na lumubog kay Chen Changqi. Ang pang-apat na galaw ng Ozure Sword Skill, State of Abundant Lightning. Nagulat si Chen Changqi saglit, ngunit napakabilis niyang itinaas ang matalim na sibat sa kanyang kamay. Ang Avenue of Brightness. Sa pamamagitan ng isang tulak, ang mga anino ng sibat ay dumaloy sa mga layer na bumubuo ng isang nakasisilaw na sinag ng banal na ningning. Ang kapangyarihan ng liwanag ay lumundag, gamulong na parang tsunami na parang walang makapipigil sa banal na kapangyarihan nito. Ang Tempest of Hell ay patuloy na bumangga sa banal na liwanag at talagang nahati ng maliwanag na sinag. Sa mga lugar kung saan dumaan ang maliwanag na sinag, kahit na ang bagyo ng impyerno ay nagkalat. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na napakalakas ng maliwanag na ningning ni Chen Changqi. Hindi pa banggitin, si Chen Changqi ay isang peak plate 5th Order Saint Realm, isang manipis na linya lamang ang naghiwalay sa kanya at sa 6th Order Saint Realm. Pinagmamasdan ng Tempest of Hell na kumalat bago ang kanyang maliwanag na ningning na kapangyarihan, ang mahabang sibat ni Chen Changqi ay nagpatuloy patungo kay Huang Xiaolong, isang mapang-akit na ngiti sa kanyang mukha. Huang Xiaolong, ito ang lawak ng iyong Ozure Sword Skill. Haha, ganun-ganun lang. Sa oras na ito, ang mga domain leader na nanunood mula sa ibaba ay natuwa nang makita ang lakas ng kanilang Sovereign Chen. Makapangyarihan ng soberano. Umisi si Domain Leader Guwen, si Huang Xiaolong ay walang iba kundi isang taksil, ngunit pinangarap niya maging soberano. Iyon ay walang iba kundi isang nakakatawang panaginip.
Tinasabi ko na hindi siya tatagal ng 10 galaw mula sa ating soberano. 10 galaw. Ang isa pang domain leader ay ngumisi, ang ating sovereign ay hindi pa seryosong nakikipaglaban. Kung talagang lalaban si sovereign, ang Huang Xiaolong na iyon ay hindi makatagal ng 3 galaw. Ang grupo ng mga domain leaders ay nag-echo sa isa't isa, pinuri ang kahusayan ng kanilang sovereign na may nakakahiyang pagtawa. Noong una, medyo nag-aalala sila, ngunit ngayon, habang pinapanood ang maliwanag na luminance power ni Chen Changqi ay pinigilan ang chi ni Osir ni Huang Xiaolong, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Malalim na kumunat ang mga kilay ni na Zhao Shou at Zhang Fu. Sa kabila noon, naunawaan nilang ito ang mapagpasyang labanan sa pagitan ni na Huang Xiaolong at Chen Changqi, hindi isang bagay na maaari nilang panghimasukan. Gayunpaman, habang pinapanood ang grupo ng mga domain leader na pinagtatawanan si Huang Xiaolong, hindi napigilan ni Lil Tian, galit niyang tiningnan ang grupo, gusto kong bugbugin kayong lahat. Ang kanyang maliliit na kamao ay inilabas, ginamit ang lakas na ginamit niya sa pagsuso ng gatas mula sa dibdib ng ina, na tumama sa isa sa Asuras Gate. Mga pinuno ng domain. Nang makita ito, nagalit ang pinuno ng domain na iyon sa pagudyok ng isang maliit na bata, Little Imp, you're courting death. Ang kanyang palad ay tumama sa labas, na gustong patayin si Lil Tian sa isang hampas, halatang si Lil Tian ay hindi nagkakahalaga ng labis na pagsisikap sa kanyang mga mata. Ngunit sa sumunod na sandali, sumikip ang mukha ng domain leader na iyon, nang gusto niyang umiwas, hinampas siya ng buong lakas na kamao ni Lil Tian sa dibdib. Isang trahedya ang umalangaw habang siya ay pinalipad. Tahimpapawid, tiningnan ni Huang Xiaolong ang mapangasar na mukha ni Chen Changqi, isang panunuya ang nakakurba sa sulok ng bibig ni Huang Xiaolong. Sa totoo lang, hindi siya gumamit ng totoong effort, warm-up lang ang unang 2 galaw. Galit ng Nether King. Ang Blades of Osiris sa kamay ni Huang Xiaolong ay muling lumabas. 2 nakasisilaw na blade lights ang pumutok, naabot kay Chen Changqi sa isang kisap mata, na naging sanhi ng pagkataranta ni Chen Changqi. Isang banal na maliwanag na ningning ang lumabas sa kanyang katawan, ang makapangyarihang harang ng anghel. Ang banal na kapangyarihan ay biglang lumabas sa paligid ni Chen Changqi, na bumubuo ng isang matibay na maliwanag na kalasag sa paligid niya. Ang Wrath of Nether King ni Huang Xiaolong ay direktang bumagsak sa barrier, na nagdulot ng ripple sa ibabaw ng kalasag. Ang maliwanag na kalasag ay nanginginig ngunit na natiling buo. Sa panonood nito, mas nakaramdam ng kumpiyansa si Chen Changqi, Huang Xiaolong, mayroon ka lang nitong mga galaw. Bakit hindi mo ipakita ang lahat ng mayroon ka? Kung hindi, baka wala kang pagkakataong makalaban mamaya. Bulaklak ng kabilang shore. 2 pamumulaklak ng may itim na bulaklak ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin, na hamampas sa banal na kalasag, na naging sanhi ng pagyanig nito ng mas malakas. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 408. Siguradong nanganak na dati. Pagkatapos ng Flower of Other Shore, isang kakaibang crimson eyeball ang lumitaw sa harap ni Chen Changqi. Ang nakakatakot na crimson eyeball ay umikot sa napakabilis na bilis sa hangin, at naramdaman ni Chen Changqi na unti-unting sumuko ang kanyang isip sa isang sagupaan ng pagkahilo. Bata ng reincarnation. Talagang nabigla si Chen Changqi. Bilang disipulo ni Ren Wakwang, na sumusunod sa kanyang guro sa loob ng mahigit 200 taon, masasabing alam niya ang mga galaw ng Osiris sword skill tulad ng likod ng kanyang kamay. Ang anyo ng pag-atake ng Eye of Reincarnation ay lubhang kakaiba, hindi lamang ito maaaring umatake sa isang tao sa espiritual na paraan, maaari din itong atakihin ang kaaway sa pisikal na paraan. Biglang umalangaw ang isang malakas na kaluskos. Agad na lumubog ang mukha ni Chen Changqi, ang pag-crack na ito ay tunog ng pagkasira ng kanyang makapangyarihang hadlang. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkaalarma nang tumama sa kanya ang isang matalim na liwanag ng talam. Inilabas niya ang mahabang sibat ng pakikipaglaban ng anghel sa kanyang kamay, nagpapadala ng napakaraming apoy ng anghel. Kasabay nito, ang kanyang figure flickered sa blur, ngunit ito ay pa rin ng isang hakbang na huli na.
Ang matalim na liwanag ng talam ay tumama sa dingding ng apoy ng anghel na naglaslas sa lalamunan ni Chen Changqi. Tumutulo ang dugo. Natigilan si Chen Changqi. Nang maging matatag siya, pareho siyang natakot at nagalit nang maramdaman ang pinsala sa kanyang leeg. Kung hindi dahil sa kanyang proteksyon na makapangyarihang hadlang, ang liwanag ng talam na iyon kanina ay nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Kasabay nito, isang malambot na banal na glow ang lumiwanag sa leeg ni Chen Changqi, pinagaling ang kanyang pinsala sa mabilis na bilis. Hindi lamang ang kapangyarihan ng maliwanag na ningning ang bane ng lahat ng kapangyarihan ng kadiliman, ito rin ang pinakamahusay na kapangyarihan sa pagpapagaling sa mundo. Nang gumaling ang sugat sa kanyang leeg, itinaas ni Chen Changqi ang kanyang ulo upang tingnan si Huang Xiaolong, ang apoy ng digmaan ay nagalab ng malakas sa kanyang mga mata. Ang Battle Angel Spear sa kanyang kamay ay muling itinuro kay Huang Xiaolong. Hell-splitting Spear. Isang sinag ng banal na kapangyarihan ang bumaril na katulad ng pagsabog ng bulkan, tulad ng isang matalim na talam na pumutok sa kawalan, isang kanya ng maliwanag na lakas ng ningning ang inilunsad diretso sa Huang Xiaolong. Bundok ng mga kutsilyo, dagat ng apoy. Isang bundok ng mga kutsilyo ang nabuo, na binomba si Chen Changqi mula sa lahat ng anggulo, habang ang Ozurichi ay bumuo ng dagat ng apoy na nakapalibot sa matalim na bundok. Zing! Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog. Umalangaw-ngaw ang malalakas na banggaan mula sa langit sa itaas. Ang mga silhouette ni Huang Xiaolong at Chen Changqi ay patuloy na kumikislap sa mabilis na bilis sa mataas na hangin, isang madilim at isang maliwanag. Si Huang Xiaolong ay ganap na nababalot ng apoy ng Underworld Ozure, tulad ng isang Ozure Sovereign, samantalang si Chen Changqi ay ang ehemplo ng banal na ningning, na natatakpan ng kulay platinum na apoy, isang arkanghel mula sa langit. Ang mga itim at puting silhouette ay patuloy na umaatake at sumasalungat, sa isang kisap mata, higit sa isang dosenang galaw ang napalitan. Ang paulit-ulit na malalakas na banggaan ay nagdistort ng espasyo, nabasag at halos makabasag nito. Sunod-sunod na lumitaw ang mga itim na butas sa kalangitan habang ang mga bitik sa kalawakan ay kumalat pa. Parehong natalo sina Huang Xiaolong at Chen Changqi sa labanan, na purong gumagalaw batay sa instinct. Samantalang sa ibaba, sa Ozure Square, sina Li Molan at Liu Yang ay nahuli sa pagkadismaya at galit dahil nalaman nilang ang mga umuusbong na Poison Corpse Scarab ay hindi lamang nakakatakot na depensa, maging ang kanilang bilis ay nakakaalarma. Malaki ang pagkakaiba nito sa mga impormasyong nakalap nila noon pa man. Noong una, naisip nila na umaasa sa Divine Dragon Armor at sa makadiyos na sandata sa kanilang mga kamay, madali nilang malipol ang Poison Corpse Scarab na ito nang walang labis na pagsisikap. Ngunit nalaman nila na ang mga bagay ay napakalayo sa kanilang pagtatansya. Ang katatagan ng Poison Corpse Scarab ay higit na lumampas sa kanilang imahinasyon. Pagkatapos lamang ng pagsisikap ng siyam na toro at 2 tigre ay nagawa nilang pumatay ng iilan. Higit pa rito, ang bilang ng Poison Corpse Scarabs na kinokontrol ni Huang Xiaolong ay higit sa 30,000 kumpara sa kanilang kabuuang bilang, kung ano ang nagawa nilang patayin ay maaaring ganap na baliwalain. Ang pangalawang alon ng Poison Corpse Scarabs ay sumalakay ng halos hindi na nila maitaboy ang unang alon. Isa-isa sa walang katapusang tide, walang katapusan. The Asterisk Man 8. Nag-iinit ang galit ni Li Mohan, hindi napigilan ang galit sa loob niya. Bagamat pinrotektahan sila ng Divine Dragon Armor mula sa pagkagat ng Poison Corpse Scarabs, hindi pa rin ito natatakpan ang bawat bahagi ng kanilang katawan. Maaari nilang takpan ang kanilang mga braso, dibdib, at mga binti, ngunit nakalabas ang kanilang mga mata, ilong, at bibig. Ang Divine Dragon Armor ay hindi maaaring gawing takip sa mga mata, ilong, at bibig dahil iyon ay masisiraan ng hangin sa nagsusuot. Pagkatapos ng maikling sandali ng paunang pag-atake, ang mga Poison Corpse Scarab na ito ay pangunahing sinubukang mag-drill sa kanilang mga mata, ilong, at bibig. Nang bumitaw si Li Molan ng sumpa, sumigaw ang isa sa elder ng Deities Templar. Sina Li Molan, Liu Yang, at ang iba pa ay tumingin sa elder. Ang nakita nila ay ang kaliwang mata ng matandang iyon, kinakain ng isang Poison Corpse Scarab ang kaliwang eyeball niya.
Sa isang iglap, ang Detis Templar Elder na iyon ay manhid mula ulo hanggang paa, hindi makapagsimula ng kahit kaunting dami ng battle chi mula sa Chi-Si. Sa isang kisap mata, nawala ang kaliwang eyeball ni Elder, nilamon ng Poison Corpse Scarab. Hindi, hindi, huwag. Ang matanda ay nagbigay ng isang nakakasakit ng pusong alulong. Gayunpaman, isa pang Poison Corpse Scarab ang dumapo sa kanang mata ng Elder na iyon. Nang linisin ng parehong Poison Corpse Scarab ang eyeballs ng Elder, pumihit sila sa kanyang katawan sa pamamagitan ng walang laman na butas ng mata. Ang walang katapusang hiyawan mula sa Deity's Templar Elder na iyon ay nagdulot ng nakakataas na buhok na goosebump sa leeg ng lahat. Ito ang unang pagkakataon ni Limolan na masaksihan ang Poison Corpse Scarabs na kumakain ng laman ng tao. Kahit na ang kanyang bakal na nerbiyos, pinapanood ang nangyayari sa kanyang harapan, hindi niya napigilan ang pagkasuklam at pagduduwal na bumangon sa kanyang lalamunan. Patayin si Huang Xiaolong. Sinusubukang pigilan ang pagnanasang mag-retch, umungal si Limolan sa grupo ng mga elder. Ang mga Poison Corpse Scarab na ito ay kinokontrol ni Huang Xiaolong. Hanggat pinatay nila siya, ang pakikitungo sa mga Poison Corpse Scarab na ito ay magiging mas madali. Hindi banggitin, ang kanilang pangunahing gawain sa pagkakataong ito ay walang iba kundi ang patayin si Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang bawat Deity's Templar Elder ay mahigpit na napapaligiran ng walang katapusang mga bilog ng Poison Corpse Scarab na hindi nagbibigay sa kanila ng pagkakataong lapitan o salakayin si Huang Xiaolong. Nasulyapan ng domain leader na nakipag-away kay Lil, tiyan ng Poison Corpse Scarabs na nag-drill sa walang laman na eye socket ng Deity's Templar Elder. Nang marinig ang matinis na hiyaw na nagmumula sa matandang iyon, namula ang kanyang mukha. Ang iba pang Azure domain leaders ay namutla din sa eksena. Ang mga chismis tungkol sa Poison Corpse Scarabs ay nakakatakot, ngunit sa kanilang mga mata, iyon ay mga alingaw-ngaw lamang. Pero ngayon, nakita na nila ito ng sarili nilang mga mata. Nang makita silang nahulog sa kawalan, sina Zhao Shu at Zhang Fo ay hindi na natiling walang ginagawa. Nagdagdag ng isa o dalawang pag-atake mula sa gilid, nahuli ang mga Deity's Templar Elder sa kanilang pagkakamali. Ang higit na ikinagalit ni Limolan ay ang tila pinaka-target ni na Zhao Shu at Zhang Fu sa kanya at kay Liu Yang. Tinadya man ito o hindi, ang pag-atake ni Zhang Fu ay laging nakasentro sa kanyang malalambot na suso at bulok na asno, na halos maging sanhi ng kanyang pagkabaliw sa galit. Higit sa lahat, ang mga sarkastikong komento mula sa bibig ni Zhao Shu ay tila walang hanggan. Zhang Fu, bakit ang malalaking puwitan lang ng tao ang pinupuntirya mo? Tingnan mo na lang ang laki, alam mo nang nanganak na siya, ano ang sarap atakehin dyan. Panunuya ni Zhao Shu. Nanganak. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Limolan, kasabay nito, ang kanyang tingin ay naging malamig na malamig. Hindi pa siya nahawakan ng sino mang lalaki, ngunit itong si Zhao Shu ay talagang nagsabi na siya ay nanganak ng isang bata. Kukunin ko kayong dalawa. Umalangaw-ngaw ang galit na dadindong ni Limolan. Talagang hindi niya pinansin ang kaig ng Poison Corpse Scarabs, ang Asher Wind Sword sa kanyang kamay ay hamhampas kay Zhao Shu nang walang pakialam. Napatalon si Zhao Shu sa pagkaalarma, pinipigilan ang pag-atake ni Limolan gamit ang isang alon ng kanyang espada habang sinasabing, mabahong asong babae, kahit na tama ang hula ko, hindi mo kailangang maging masyadong excited. Hulaan ng tama. Si Limolan ay napasigaw lamang sa galit at nagpatuloy sa pag-atake kay Zhao Shu na katulad ng isang babaeng leon sa init, at paulit-ulit na inihahampas ang mahabang espada sa kanyang kamay kay Zhao Shu. Mag-ingat. Nang si Limolan ay yumuko sa pag-atake kay Zhao Shu, sumigaw si Liu Yang habang mahigit isang dosenang Poison Corpse Scarab ang lumipad patungo kay Limolan. Ang biglaang pag-atake ay nagpabalikwas kay Limolan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 409. Nanalo si Soberanong Chen. Ang longsword ng Asher Wind na nasa kamay ni Limolan ay buong lakas, umalangaw-ngaw ang isang malutong na sigaw ng Phoenix at isang nakakasilaw na Asher Sword Light ang bumungad sa hangin habang lumipad palabas ang isang Asher na anino ng Phoenix.
Mabilis na tumalon ang figure ni Limolan. Dang! Walang katapusang umalingaw-ngaw ang mga ingay na nagbabanggaan ng metal. Sa ilalim ng pag-atake ng Asher Phoenix, ang mga Poison Corp Scarab na iyon ay pinalipad palabas, ngunit kahit na ganoon, naramdaman ni Limolan ang malamig na pawis na namamasa sa kanyang likod. Ang larawan ng Poison Corp Scarabs na nag-drill sa kanyang cherry mouth, pababa sa kanyang lalamunan, gumunguya sa kanyang laman, tinatakpan ang kanyang dibdib, hindi banggitin ang pag-usad sa kanyang pusod, sa pagitan ng kanyang mga binti at kanyang puwitan. Hindi napigilan ni Limolan na manginig mula sa loob. Namutla ang kanyang mukha. Gayunpaman, makalipas ang 1 segundo, ang dosenang Poison Corp Scarab na iyon ay lumipad muli patungo kay Limolan. Para bang naaakit ng kanyang pabango ang iba pang Poison Corp Scarabs, parami ng parami ang nagsimulang lumipat patungo kay Limolan. Sa sandaling tulad nito, walang oras si Limolan para harapin si Jiaoshu. Ang Asher Wind Longsword sa kanyang kamay ay umindayog, pinaalis ang alo ng Poison Corp Scarabs. Hindi kalayuan kay Limolan, isa pang matinis na sigaw ang nagmula sa isang Deities Templar Elder. Lumingon si Limolan para tingnan, nakita ni Limolan na ang bibig ni Elder ay napuno ng nanginginig na Poison Corp Scarabs na nakikipaglaban upang makapasok. Ang mga hiyawan ng pagkabalisa ay patuloy na bumubulusok mula sa bibig ng Deities Templar na iyon, ngunit ang kanyang boses ay tila napipi at namamaos dahil sa kanyang daanan ng hangin na puno ng itim. Mga creepers. Habang pinapanood ang eksenang ito, naramdaman ni Limolan ang pag-ikot ng kanyang tiyan. Kawakas ay hindi na ito napigilan, ang karne ng hayop sa dagat na kinain niya nitong mga nakaraang araw ay naisuka ng malakas na wak. Nang mapansin ang kanyang kalagayan, ibinaba ni Liuyang ang kanyang mga talam, pinasabog ang ilang Poison Corp Scarab na papalapit sa kanya, kinuha ang maliit na bintana, tumalon siya sa gilid ni Limolan. Elder Lee, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Liuyang. Umiling lang si Limolan. Muling tumunog ang boses ni Jiaoshu sa oras na ito, "Wak, ang bilis mong nabuntis." Bumaba ang kanyang mga mata sa tiyan ni Limolan, mukhang hindi buntis ang tiyan mo, ah. Itinaas ni Limolan ang kanyang ulo nang mahuli ang paggalaw ng mata ni Jiaoshu na halos magsuka siya ng dugo. Ikaw. Pinandilatan niya ng galit si Jiaoshu. Ngunit ang nakapaligid na Poison Corp Scarabs ay nakalapit sa kanya at kay Liuyang. Pinutol ni Liuyang ang kanyang talam sa paligid, iniiwas ang mga ito habang hinihimok niya si Limolan, "Elder Lee, walang katapusan ito, umatras muna tayo." Ang kakayahan ng Poison Corp Scarabs na mag-evolve ay naging imposible na ang kanilang gawain na patayin si Huang Xiaolong. Paglaban sa ganitong paraan, sa huli, sila ay magiging pagkain lamang para sa Poison Corp Scarabs. Siyempre, alam ito ni Limolan, ngunit ayaw niya. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sila nasangkapan ng Divine Dragon Armors, hawak pa nila ang mga makajos na sandata sa kanilang mga kamay at ginamit pa ang gintong seda, ngunit, sa lahat ng ito, nabigo pa rin silang patayin si Huang Xiaolong. Ang kabiguan na ito ay kakalat sa lahat ng sulok ng Starcloud Continent, maging sa buong Martial Spirit World, na lubang nakakasira sa katanyagan ng Deities Templar. Pagbabalik sa oras na ito, ang kanilang parusa ay magiging napakabigat. Inaalala ang parusa ng Deities Templar, si Limolan ay nanginginig ng hindi sinasadya. Elder Lee, bumalik muna tayo at malinaw na iulat ang sitwasyon, naniniwala ako na ang Temple Preceptor ay magpapagaan sa ating parusa. Tinabi ni Liuyang na parang nababasa niya ang pinakamalalim na iniisip ni Limolan. Nag-alinlangan pa rin si Limolan. Isang hiyawan ang nagpabalik sa kanilang dalawa sa kasalukuyang sitwasyon. Pagtingin, nasaksihan nila ang isa pang Deities Templar Elder na nakagat ng Poison Corp Scarab. Hindi na kailangang ilarawan kung ano ang kanyang pagtatapos. Umalis. Sa huli, si Limolan ay umungal ng hindi sinasadya. Pag-withdraw. Inulit ni Liuyang ang kanyang utos sa Deities Templar Elders. Pareho silang nawala sa isang kisap mata, at isa-isa, sumunod ang mga Deities Templar Elders, tumakas para sa kanilang buhay. Sa isang iglap, wala ni isang Deities Templar Elder ang naiwan sa plaza.
Hindi inasahan ni na Zhao Shu at Zhang Fu na ang grupo ng Deities Templar ay tatalikod at tataka sa ganoong mapagpasyang paraan, ngunit huli na ang lahat para sila ay habulin. Bukod dito, alam ng dalawa na umaasa lamang sa kanilang dalawa, hindi nila mapipigilan ang grupo ni Limolan na tumakas. Sa Azure Square, ang mga bangkay ng tatlong Deity Templar Elders ay mabilis na nag-iwan ng walang anuman kundi mga puting buto pagkatapos gawin ang Poison Corpse Scarabs. Lahat ng Gate Domain Leader ng Azure ay naging maputi sa eksena. Hindi nila naisip na ang mga bagay ay bubuo sa ganitong paraan. Nang wala na ang mga Elder ng Deities Templar, darating sa kanila ang mga Poison Corpse Scarab na iyon. Ang mga Deities Templar Elders ay bawat isa ay nilagyan ng Divine Dragon Armor, ngunit sa huli, sila ay tumakas ng malungkot. Sila, sa kabilang banda, ay walang kahit anong kahawig sa Divine Dragon Armors. Iniisip ang nakakakilabot na eksena ng kanilang mga katawan na ganap na natatakpan sa mga itim na nilalang na iyon, isang malamig na lamig ang kumalat sa puso ng mga pinuno ng Gate Domain ng Azure na iyon. Kahit na ang kamatayan ay isang araw-araw na pangyayari sa kanilang mga mata matapos mabanyagan ng maraming madugong labanan at pagpatay, ang mga balahibo sa likod ng kanilang mga leeg ay tumaas sa pag-iisip na mamatay sa ilalim ng Poison Corpse Scarabs. Sa kabutihang palad, ang kayaig ng Poison Corpse Scarab ay nakapaligid lamang sa kanila nang hindi umaatake. Gayunpaman, habang pinapanood ang umaalo na itim na alo ng Poison Corpse Scarabs na nagpapakita ng mga kurot at ngipin sa kanila, si Gwen at ang iba pa ay nakaramdam ng goosebumps sa kanilang balat. Ang malalakas na shockwaves mula sa mga banggaan sa itaas ay naglakbay pababa. Lahat ay tumangala, ang labanan ni Huang Xiaolong at Chen Changqi ay tila umabot na sa kasukdulan, gayunpaman, si Huang Xiaolong ay tila mas matigas ang ulo at mas malakas habang lumilipas ang oras, samantalang si Chen Changqi ay lalong naguguluhan at nabigla. Para kay Huang Xiaolong, sa loob ng 20 kakaibang taon mula noong dumating siya sa martial spirit world na ito, hindi pa niya nagawang lumaban sa nilalaman ng kanyang puso gaya ng ginawa niya ngayon. Kung gagamit siya ng isang salita para ilarawan ang nararamdaman niya ngayon, ito ay nakakakilig. Si Huang Xiaolong ay isang maagang 4th Order Saint Realm pa lamang, at kung ikukumpara ang lakas ng Battle Chi, siya ay bahagyang dehado laban kay Chen Changqi. Sa kabila noon, ang kanyang pangangatawan ay napakatigas. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Chen Changqi na ang pangangatawan ni Huang Xiaolong ay talagang kalaban ng kanyang pinakamataas na katigasan ng late 5th Order Saint na kaharian. Ang mas ikinagulat niya ay sa loob ng katawan ni Huang Xiaolong, maliban sa Battle Chi, may isa pang uri ng enerhiya na nalampasan ang lakas ng kanyang Battle Chi. Ang dayuhang enerhiyang ito sa mga mata ni Chen Changqi ay ang tunay na essence energy ni Huang Xiaolong. Halos itulak si Chen Changqi sa bingit ay ang martial spirit na kakayahan ni Huang Xiaolong na makapagpapagaling sa kanyang mga sugat at makapagpapanumbalik ng kanyang Battle Chi. Ibig sabihin, hindi na mauubos ang kanyang Battle Chi. Ang kanyang maliwanag na ningning ay nakapagpapagaling ng mga pinsala, ngunit hindi napalitan ang kanyang Battle Chi. Kung magtagal ang laban na ito, ang tatalunan sa labanan ay siya. Biglang sumili ang walang awa na kislap sa mga mata ni Chen Changqi. Lumawak ang Platinum Sphere sa paligid niya habang ang isang nakakatakot na dami ng light element power ay sumabog mula sa kanyang katawan, na naging dahilan upang mamatras sina Zhao Shu at Zhang Fu na nanunood sa ibaba. Ito ay maliwanag na pagkasira ng mundo. Tumunog ang matalas na boses ni Chen Changqi. Tila naging higanting nagniningning na araw ang kanyang katawan. Pagkatapos, ang nagniningning na araw na ito ay biglang sumabog, naglalabas ng masaganang maliwanag na enerhiya ng luminance sa lahat ng dako, bumagsak, umiikot. Sa ilalim ng mapanirang kapangyarihan, ang nakapalibot na kalawakan ay nabasag at nabasag. Bago sina Zhao Shu, Zhang Fu, at ang grupo ng mga mata ng domain leaders, si Huang Xiaolong ay hinaila sa gitna ng mapangwasak na kapangyarihang ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang nakakatakot na enerhiya ay kumalat, at ang lahat ay bumalik sa dati nitong kalmado. Lumitaw si Chen Changqi, mukhang sobrang mapotla, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang hakbang na ito, Radiant World Destruction, ay isang nakakatakot na all-out attack.
Ang downside ay, pagkatapos gamitin ang hakbang na ito, ang kanyang battle chi at spiritual force ay magiging overdrawn, at aabutin si Chen Changqi ng hindi bababa sa kalahating taon ng pagpapagaling bago siya makabawi sa kanyang pinakamataas na anyo. Nang makitang nabasag ang espasyo sa tagiliran ni Huang Xiaolong, naniwala si Chen Changqi na nalipol na si Huang Xiaolong. Hindi maramdaman ang presensya ni Huang Xiaolong sa paligid, pumagalpak siya sa isang masiglang tawa, na mamaos ang kanyang boses, Huang Xiaolong, ikaw ang sinasabing pinakatalentadong henyo ng martial spirit world, sa huli, namatay ka pa rin sa aking mga kamay. Ginamit niya ang parehong hakbang upang patayin ang isang Sixth Order Saint Realm sa nakaraan, kaya hindi nagduda si Chen Changqi kahit isang segundo na si Huang Xiaolong ay patay na. Malawak ang ngiti ng mga domain leader sa resultang ito. Nanalo si Soberanong Chen. Tumawa ng malakas si Guwen. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 410. Napakaganda ng halimuyak. Nanalo si Soberanong Chen. Ang ating Soberanong Chen ay nanalo. Masayang tagay ang sumabog mula sa Asur's Gate Domain Leaders, samantalang ang mga figure ni Zhao Shu at Zhang Fu ay kumikislap, na lumilitaw kung saan naroon si Huang Xiaolong, agad na naghahanap ng mga bakas ni Huang Xiaolong gamit ang kanilang mga espiritual na pandama. Ni isa sa kanila ay hindi naniniwala na si Huang Xiaolong ay papatayin ng ganoon lang. Mas tumpak, hindi sila naniniwala na si Huang Xiaolong ay papatayin. Malamig nang umuso si Chen Changqi sa kanilang reaksyon, hindi mo kailangang sayangin ang iyong pagsisikap sa paghahanap, masasabi ko sa iyo ng diretso, na ang paglipat ko ng Radiant World Destruction ay pumatay sa isang maagang Sixth Order Saint na kaharian bago ito. Hindi ako naniniwala na si Huang Xiaolong ay may immortal na katawan, na ang Fourth Order Saint Realm ay mas malakas kaysa sa Sixth Order Saint Realm. Namula ang mga mukha ni na Zhao Shu at Zhang Fu sa kanyang mga sinabi. Isang Sixth Order Saint Realm ang namatay sa ilalim ng Radiant World Destruction ni Chen Changqi. Gayunpaman, nakikita nila na hindi nambobola si Chen Changqi. Ibig sabihin, patay na talaga ang sovereign na iyon. Napakaraming milagro ang kanilang nasaksihan sa katawan ni Huang Xiaolong noong kasama nila siya, ngunit gayunpaman, si Huang Xiaolong ay hindi Diyos. Bukod pa rito, kahit na ang mga master ng God Realm noong sinaunang panahon ay bumagsak. Zhao Shu, Zhang Fu. Tumahol si Chen Changqi, ngayon ay patay na si Huang Xiaolong, ako ang tunay na Asur's Gate Sovereign, lumuhad at magbigay ng tamang saludo sa isang soberano. Hindi mamamatay si Kuya. Hindi patay si Kuya. Sa puntong ito, umalangaw ang galit na boses ni Lil Tian, na babalot ng kalungkutan ang kanyang mukha. Pagkatapos, biglang sinuntok ni Lil Tian si Chen Changqi. Pinagmamasdan si Lil Tian, itinutok ni Chen Changqi ang anghel na sibat sa kanyang kamay patungo sa kanya, isang maliwanag na sinag ng enerhiyang luminance ang bumaril, tumama kay Lil Tian hanggang sa siya ay napaatras. Bata, kung gusto mong mamatay matutupad ko ang hiling mo. Ang tono ni Chen Changqi ay puno ng panunuya, at ang sibat ng anghel sa kanyang kamay ay nakahanda na muling hampasin si Lil Tian. Biglang, isang matalim na liwanag ang kumislap sa harap ng kanyang mga mata, ang bilis ay halos napakabilis para mag-react si Chen Changqi. Ang kanyang mukha ay namutla dahil ang sibat ng anghel na nasa kanyang kamay ay hindi makapag-counter sa oras. Ang makapangyarihang kalasag ng anghel. Isang surge ng maliwanag na banal na kapangyarihan ang lumabas mula sa katawan ni Chen Changqi, gayunpaman, bago pa tuluyang mabuo ang kalasag, ang matalim na liwanag na iyon ay dumating na tumama sa kanyang lalamunan. Ang kanyang kalahating nakataas na sibat ay huminto sa himpapawid, nakaramdam ng lamig sa kanyang lalamunan, isang bahagyang sakit. Umabot ang isa niyang kamay para hawakan ang kanyang lalamunan, ang dugo ay bumulwak na parang bumubulusok na bukal. Isang ilaw ang kumikislap at lumitaw ang isang silhouette sa kanyang harapan. Huang Xiaolong. Tinitigan ni Chen Changqi ang figurang nasa harapan niya. Si Huang Xiaolong talaga ay hindi namatay matapos matamaan ang kanyang Radiant World Destruction.
Sa ibaba, sa Ozzer Square, biglang huminto ang masiglang tagay mula sa mga domain leader, lahat ay nakatingin sa direksyon ni Huang Xiaolong, pinapanood ang kanilang sovereign Chen na nilalalas ng ibang tao ang kanyang lalamunan. Ano, sobrang disappointed ka ba na hindi ako namatay? Malamig na niluto si Huang Xiaolong kay Chen Changqi. Kailangang aminin ni Huang Xiaolong na ang Radiant World Destruction ni Chen Changqi ay kakilakilabot. Kung siya ay talagang tinamaan, matigas gaya ng kanyang pangangatawan, siya ay masasaktan pa rin ng malubha hanggang sa pagkawala ng kanyang buhay, ngunit si Huang Xiaolong ay may makajos na mount. Zumi. Ang numero 1 kayamanan sa Heavenly Treasure List, Godly Mount Zumi. Sa pinakakritikal na sandali, pumasok si Huang Xiaolong sa makajos na bundok Zumi, at hiniram ang kapangyarihan mula sa Ten Buddha Formation, na paglabanan niya ang Radiant World Destruction ni Chen Changqi. Imposible. Si Chen Changqi ay umungal sa galit sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Tumanggi siyang maniwala na si Huang Xiaolong ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang Radiant World Destruction attack. Praktikal na hindi nasaktan doon. Huang Xiaolong sneered. Sa isang kisap mata, hinawakan muli ng kanyang mga kamay ang Blades of Ozzer. Nagulat si Chen Changqi, ngunit mabilis siyang nakapag-react. Ang Battle Angel Spear ay tumusok kay Huang Xiaolong. Ang kaharian ng anghel. Habang tumataas ang sibat, sumambulat ang banal na kapangyarihan mula rito, na nagiging isang silhwete ng anghel, umiikot sa paligid, nagpapakalat at pinipigilan ang pag-atake ni Huang Xiaolong. Nanginig ang katawan ni Huang Xiaolong, isang gulat na Chen Changqi at isang grupo ng nagtatakang mga domain leader ang nakakita ng mga hibla ng tunay na enerhiya ng dragon na umaagos mula sa katawan ni Huang Xiaolong, na nagiging mga banal na dragon. Yellow, apoy, may pakpak, puti, itim, at Buddha. 6 na banal na dragon, 6 na makikinang na ilaw ang pumuno sa kalangitan. Ang anghel na nabuo mula sa maliwanag na kapangyarihan ng luminance ni Chen Changqi ay agad na nasira ng 6 na dragon, ang kapangyarihan nito ay nagkalat. Nagpatuloy si Huang Xiaolong, ang Blades of Ozzer na nasa kanyang mga kamay ay naglaslas sa lalamunan ni Chen Changqi sa pangalawang pagkakataon. Kanina, malinaw na nakita ito ni Huang Xiaolong, bagamat matagumpay na nalaslas ng kanyang mga talam ang lalamunan ni Chen Changqi, unti-unting kumalat ang kanyang nakapagpapagaling na kapangyarihan sa kanyang lalamunan, na ikinakalat ang Ozzer mula sa mga blades, ganap na gumaling sa pinsala. Kaya, hindi papayag si Huang Xiaolong na gumaling si Chen Changqi sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, pinugutan ni Huang Xiaolong ng ulo si Chen Changqi. Ang slash na ito ay lubos na naghiwalay sa ulo ni Chen Changqi mula sa kanyang mga balikat, itinapon ito sa ere. Sa pagmamasid sa hiwalay na katawan ni Chen Changqi, isang panunuya ang lumitaw sa kanyang mukha, gusto niyang makita kung paano makakabawi si Chen Changqi sa pagkakataong ito. Parehong bumagsak ang ulo at katawan ni Chen Changqi sa Ozzer Square mula sa itaas, ang kanyang ulo ay nanginginig na gumulong patungo sa mga paa ng mga domain leader. Sovereign Chen. Sabay-sabay nilang sigaw. Tulad ng isa sa mga domain leader na gustong humakbang para kunin ang ulo ni Chen Changqi, inatake siya ng Poison Corpse Scarabs. Bago ang nakakasindak na mga mukha ng iba pang mga domain leader, sa halos ilang paghinga, ang katawan ng lalaking iyon ay lubusang nakalubog sa dami ng Poison Corpse Scarabs, nangangangat hanggang sa mga buto. Napasinghap ang bawat isa sa kanila, walang nangahas na humakbang pasulong. Si Huang Xiaolong ay lumipad pabalik sa Ozzer Square, lumakad ng dahan-dahan patungo sa ulo ni Chen Changqi na may malamig na tingin. Ang isang Saint Realm Warrior ay maaaring manatiling buhay hanggat ang kanilang kaluluwa ay buo, at bagamat ang ulo ni Chen Changqi ay pinutol, hindi siya namatay, ang kanyang ulo at katawan ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa isa't isa, sinusubukang muling pagsamahin. Hindi nagsalita si Huang Xiaolong, ang Blades of Ozzer sa kanyang mga kamay ay muling kumaway, ang tunay na Essence Fire na namuo sa loob ng pag-atake ay tumagos sa mga kilay ni Chen Changqi. Isang malakas na sigaw ang tumunog habang ang ulo ni Chen Changqi ay tumalbog patungo sa langit mula sa impact. Ilang sandali pa, ang sigaw ni Chen Changqi ay lumakas.
Nagtataka, hindi ba, bakit hindi ako namatay sa iyong pag-atake ng Radiant World Destruction? Tumingin si Huang Xiaolong sa mga mata ni Chen Changqi, ang kanyang sigla ay mabilis na nawala, desperadong nakabitin sa kanyang huling hininga. Huang Xiaolong sniggered. Si Chen Changqi na parehong mata ay tumitig ng matindi sa mukha ni Huang Xiaolong. Hanggang sa sandaling ito, hindi niya maintindihan kung paano nalabanan ni Huang Xiaolong ang kanyang pinakamalakas na atake, ang Radiant World Destruction. Dahil sa makajos na Mount Zumi, Huang Xiaolong malambot na boses gumuhit sa isang pabulong. Nanlaki ang mga mata ni Chen Changqi sa pagkagulat, pagkabigla, at pagtataka, umaasa sa kanyang huling mahinang hininga. Ang mga salita ni Chen Changqi ay lumabas sa maikling paghinga, Shu, Diyos, ikaw ang nagtataglay ng makajos na Mount Zumi. Bago makakuha ng sagot mula kay Huang Xiaolong, tuluyan nang nahulog ang kanyang kamalayan sa kadiliman. Sa pagtingin sa namatay na si Chen Changqi, isang ginhawa ang kumalat kay Huang Xiaolong habang siya ay palihim na humihinga. Kawakas, patay na si Chen Changqi. Si Chen Changqi ang kanyang pinakamalaking hadlang sa ganap na kontrol sa Azures Gate. Kapag namatay na si Chen Changqi, magiging mas madali ang iba pang bagay. Nanatiling walang kibo ang ekspresyon ni Huang Xiaolong. Inilayo niya ang bangkay ni Chen Changqi sa loob ng linglong treasure na may kaway ng kamay bilang pagkain para sa Poison Corpse Scarabs. Pagkatapos, lumapit si Huang Xiaolong sa tabi ni Lil Tian. Ang pag-atake ni Chen Changqi kanina ay malubhang nasugatan ang maliit na lalaki. Kuya! Nang makita si Huang Xiaolong, masayang sumigaw si Lil Tian. Tuwang-tuwa siya na buhay ang kanyang kuya, ayaw niyang isipin ang mga darating na araw ng walang inihaw na karne ng Tyrant Boar. Ngumiti si Huang Xiaolong, bata, lunukin mo itong 9 leaves purple grass. Sabi niya habang naglalabas ng 9 leaves purple grass mula sa Azure Ring. Ang sarap na bango. Agad na nagningning ang mga mata ni Lil Tian nang maamoy niya ang mabangong amoy, inabot ng maliliit na kamay ang elixir sa kanyang bibig. Napangiti nang walang magawa si Huang Xiaolong sa mga kalokohan ni Lil Tian. Ang 10,000 taong gulang na pambihirang damong ito ay kinakain na parang dessert. Pagkatapos lamang nito ay lumingon si Huang Xiaolong, tinitingnan ng grupo ng Azures Gate Domain Leaders. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.